Hey guys, good evening. Coach Ian here. So today is Thursday, so two more lessons to go, no? Today and Saturday at graduate ka na sa Wave 3 ng DM setting. Oh, 'di ba? Congrats in advance ha. Wala pa nga no. Okay, pero again, I just want to thank you for coming tonight kasi you've been sacrificing yung lalo na yung perfect. Sino nga ditong perfect from lesson 1 hanggang ngayon? Sige nga, can you type it there, perfect? Sige nga, yung mga lahat ng mga naka-attend na ng for, the past couple of lessons. Okay. Appreciate all of you guys, ha. Oh, pero pag ikaw na perfect mo pa rin kahit kumbaga lesson 1 recording, lesson 2 present ka, lesson 3 present ka naman. Okay din 'yon. Or puro puro recorded pero ngayon umattend ka. Basta na kumpleto mo yung tatlo, congratulations, mas maganda 'yon. Kasi it simply shows seryoso ka talaga sa deep setting. Okay? Hindi, na-appreciate ko 'yon. And before that, anong day nga uli ngayon? Anong araw ngayon? Today is July 4. So it's Happy Independence Day sa US. O syempre, excited kami niyan pag Independence Day dati kasi pag nag-work ka sa US, pag US, ibig sabihin holiday 'yun, hindi magtatawag, 'di ba? Oo, hindi magtatawag 'yun. Oo. So 'yun yung mangyayari kapag US. Hindi kami nagdo-double pay. 'Di ba ang double pay dito lang sa Philippines kapag holiday sa Philippines, double pay. Pero sa kanila sa US, dalawang pinapagawa sa amin 'yan dati. It's either hindi kayo magtatawag, parang ipapalib kayo kasi hindi naman pwedeng magtawag doon. Or pangalawa, papasok pa rin kayo pero training lang yung gagawin. Hindi ka rin pa rin kayo magtatawag ng ibang mga sa US. Ganon yung sa style dati sa amin, no? Oo. Hindi ako natapat na may double pay pag US double pay, hindi ganon. Oo, yung ganon na case. Pero that's good. It's Independence Day sa kanila, July 4th. So, yun yun. Now, like what I said, we're on a one-week training. Kung lumaki kayo sa farm, 'di ba? So June 29 to July 6. So today is July 4 and July 6 it's gonna be your graduation day. All right? Pero ako, I'd be mas maganda at then mas present kayo. Can you commit in that one? Like you'll be available for July 6 kasi yun na yung pinaka last day. Yes, last day na natin yun. Be there, guys. Kasi mas para yun na yung culmination lahat ng pinag-aralan natin 'di ba? Yung sa DM setting. Now, before we start, ito nga yung tanong ko, like, have you seen lesson 1 and lesson 2? Yun yung gusto kong malaman sa inyo. Okay? Now, alam ko yung iba naka-attend na ng lesson 1 at lesson 2, live na live. Pero I'd still be recommending for you to panoorin nyo yung mga recorded. Pwede nyong balikan, ha? If you notice guys, etong Pass Academy Wave 3, unlisted na to Unlisted tong lesson 2. Oo, yung unlisted siya, ibig sabihin, pag pupunta ka sa YouTube, ta-type mo Google yung kay Ian Bailio, hindi mo makikita doon ang lesson 2. Kailangan meron kang link para mapanood mo ang lesson 2. Okay? Malinaw ba 'yon? Ang lesson 1, pinakita ko pa rin ang libro para sa lahat para makita pa rin ng yung mga curious sila. Ano ba yung sige nga, paano ba yung style ni Ian sa DM setting? Parang ganun na case. Pero ang lesson 2 and onward, syempre hindi na natin papakita para sa group. Okay? Actually, eto nga meron din akong ilang videos dito, apat na videos na unlisted para naman to sa Google Ads na workshop ko. Kasi nung Sunday, I did a training for Google Ads. Talagang from 8 o'clock to 7 p.m. na training yung ginawa namin nung Sunday. So, this is a paid training ni Coach Ian. So, mamaya, kukwento ko yan sa inyo yung konti sa Google Ads. Okay? Pero this consists of both listed and unlisted. So, yun yung dito sa YouTube account ni Coach Ian. Kaya YouTube lang ang pinili ko na software. Although I have a GHL din, Go High Level. Pero nakita ko kasi may problema yung mga tao sa access, sa login, yung mga ganun na case. Glitch ng Go High Level yon. So, naisip ko, mabuti pang dito na lang natin sa YouTube kasi hindi magbabuffering kapag YouTube. 'Di ba? Kapag YouTube, talagang parang meron kang libre na storage, yung cloud storage. Yun yung pinaka-purpose ko niyan, yung eto sa YouTube.
Okay? Pero syempre, I'll be transitioning to a better platform then. Yung parang ano. Now, for tonight, I want to apologize with you kasi I'll be discussing something I feel more important. Kasi ganun si Coach Ian eh. Kapag ano guys, yung kumbaga, kasi kahit na hanggang Saturday tayo, huwag kayong mag-alala kahit na hanggang Saturday tayo. So it's highly possible mag-meet pa rin tayo and we're still going to do a training. Okay ba yun sa inyo? Okay ba yun sa inyo? O gusto nyo ano, last na natin yung Sabado tapos di na tayo magmi-meeting? Kasi ako, pag feeling ko meron akong gustong ituro sa inyo, ituturo ko pa rin yon. Okay ba yon? Oo. Eto, si Coach Ian ngayon for tonight, ah, I'm not gonna focus too much right now on teaching sa DM setting. Although, syempre, may practical lang ituturo sa inyo. I want to discuss something about ano yan, about what? Sige nga, can you answer that one? Fill in the blank. Fill in the blanks. What do I want to say? Nakikita niyo yung nasa picture. Oh. I want to say something. Siyempre, may nakasagot na, di ba? I want to say something about the elephant lang. Okay. It's about the elephant in the room. Alam niyo ba yun na term, guys? Ano yung elephant in the room? Narinig niyo na yun, na term? Ano yung elephant in the room? Sige nga, type niyo nga dyan. Ano ibig sabihin ng elephant in the room? Oh, may barrier, ganun na case. Hindi, basta merong mga dapat pag-usapan na hindi lang na pag-uusapan. O, di ba? Kaya si Coach Ian, gusto ko, mas maganda yung smooth tayo yung group natin kasi gusto ko talaga, hindi, lalo kayo, ayokong nahihirapan kayo. Promise. Kasi gusto kong ituro na rin to sa inyo kasi kapag hindi, lalo ng konti pa lang tayo, 3,000 members, paano yun pag sobrang laki na yung group natin, di ba? O gusto ko sa simula pa lang, kailangan na ano na natin, na fix na natin, na solve na natin. Okay? O ganun, ganun lagi yung gagawin natin ha. O, pero don't worry kasi even yung pag-uusapan natin tonight, matututo pa rin kayo. Okay? Ganun naman kay Coach Ian eh. Gusto ko laging may value yung ibibigay ko sa inyo. Alright? Pero don't worry, matatapos natin come Saturday lahat ng dapat yung matutunan na mas confident kayo sa DM setting. Kung dati, nagsimula kayo, feeling nyo parang 3 lang, parang scale of 1 to 10, feeling mo na 3 lang yung skill mo sa DM setting, pero after the training, at least, ako I'd be happy pag nakita kong sinagot mo, after the 1 week training, nasa 7 ka na or 8 ka na, kasi there's always room for improvement pa naman eh, di ba? Pwede ka pa rin mag-grow, o hindi kailangan 10, pero yung iba dito sa inyo, alam kong confident na nasa 8, 9, 10 na sila ngayon, pero gusto pa rin nilang matuto. So na-appreciate ko 'yun kasi nag-humble down pa rin kayo, gusto nyo pa rin mag-learn. Now, let me start with this one first. Okay, sino dito ang hindi pa member ng Pass Academy Wave 4 na group? Yung Pass Academy na Wave 4 na group. Sige nga, taas ang paa. Hindi pa member ng Pass Academy na Wave 4 na group. Kasi po, lahat ng invites nyo, dito nyo sila pwedeng pindutin na invite, invite, invite. Uulitin ko I think naka-public pa kasi ito eh, hindi nyo alam na naka-public pa to. Ibig sabihin guys, number 1 kailangan gets nyo to ngayon kasi I think in the next 24 hours mag-switch na to ng private. Kasi nung una, trinay ko lang muna siya sa kapag public ba, anong kaya kong gawin? Pwede bang public siya, nakikita yung post natin ng mga tagalabas, pero hindi lang sila makakapasok sa group, mga ganun na case. So trinay ko siya, sunod, ay hindi ko gusto to. Gusto ko gawin ko talagang private siya. Nung change ko na ng private, sabi ng netong ni Facebook, kailangan mag-antay daw ako ng 3 days para ma-change from public to private. Malinaw hindi, guys. From private from public magiging private. Ano ibig sabihin nito guys? Kapag meron kayong invites dito sa Wave 4 ngayon, pwedeng invite lang kayo ng invite, ma-add kagad sila. Wala silang security question na na sasagutin. Hindi sila madi-decline dito. So, kunwari ngayon lang, kahit ngayon, sige, let me give you first the link. Join na kayo Sino dito yung hindi pa member? Sige nga, yung hindi pa member. Dito sa Wave 4 guys, join kayo ngayon. Tapos, after ng training natin, pindot kayo ng pindot ng invite, damihan nyo. Kahit lahat ng 1,000 friends mo, 2,000, i-invite nyo sila dyan, makakapasok sila.
sa Wave 4 na training. Wala silang security questions or membership questions na sasagutan. Okay ba yun sa inyo? Okay ba yun sa inyo? Okay. So dyan kayo mag-invite. Would you believe me, since close natin the other day or 2 days ago, siguro mga 300 person na ang na-decline namin kasi hindi na kami nagtatanggap talaga sa Wave 3, guys. Mga 300 people na ang na-decline. Hindi na makapasok doon sa Wave 3 kasi nga, ano talaga, okay? Kasi hindi na kami magpapa-join doon sa group natin na Wave 3. Alright? Malinaw ba yon? So if I were you, number one, ibababa ko to ngayon yung kamay nyo ha. I-reverse ko yung tanong. Sino dito ang member na ng Wave 4? Taas nga ng kamay. Wave 4. Kasama kayo ng Wave 4. Yan, yan. Okay, good. 63, 67, ayan, ang dami na. Ngayon, dahil member na kayo, ulitin ko pwede nyong gawin mag-click ng invite. Marami kayong mapapapasok doon. Okay? Marami kayong mapapapasok doon na mga friends. Invite nyo sila. Ibig sabihin, from 900 niyan, possible tatalon tayo ng 2,000, 3,000, 4,000 members dito sa group natin. Kasi, i-invite nyo lang sila. Click lang ng kayo ng click ng invite. Okay ba yan? Malinaw? Okay, let's do that one Oo, para mabibigyan natin ng opportunity yung ibang tao to learn about DM appointment setting. Okay? Malinaw ba yan? Are we good with that one? Kasi, nagtataka ako, bakit sila, invite pa rin sila ng invite sa Wave 3? Sobrang dami pa rin taong nag invite. Oo. Sayang naman yung mga sila na decline yung ganun na case. Dapat sa Wave 4 nyo na pinapapasok sila. Kasi so far, wala pang security questions or membership questions. Papasok lang talaga sila. Magjo-join lang sila. Pag tinanggap nila yung invite nyo, pasok na sila. Okay? Tapos makikita na lang nila yung ano doon, yung mga may upcoming trainings tayo. Minsan magpo-post din si Coach Ian ng mga gigs na pwede rin sa kanila, yung ganun na case. Okay? Ayan. So, okay na tayo dito sa Wave 4. So, sali kayo dito. O nga pala, yung hindi naka-attend naman nung last lesson, kaya sineperate ni Coach Ian ang Wave 3 and Wave 4. Kasi sa Wave 3, yung assignments nyo, doon nyo gagawin sa Wave 3. Kasi kayo Wave 3. Tapos, yung mga unlisted na recordings, doon ko sa Wave 3 ilalagay. Hindi natin pwedeng i-share sa Wave 4. Tama ba? Kasi a-attend pa lang sila sa Wave 4 na training. And it's gonna be August 5. O sabihin ko na sa inyo ang Wave 4 na training, it's gonna be on a Monday. That's August 5 to 8. Coach, question. Ano nga uli yung question? Kapag nakapag-fill up, ano yung tanong ni Bell? Basahin na. Coach, question po. Naka-fill out ng Wave 4, matik na po ba mapapasok sa Wave 4 page? Ganto guys, pag nag-fill up sila ng form, pag-click nila ng submit, magsasabi doon, thank you for registering for Pass Academy, ganun na case. In the meantime, mag-join kayo sa Wave 4 na group or community. Pipindutin nila yung link. Malinaw? Malinaw ba? Okay, so that's what's gonna happen. Okay? So yun siya. So this is etong sa Pass Academy. Okay? So at least you know now. So next, let's go with this one. Ito importante sa akin to. Okay? Very important to. Nakita niyo tong post ko na to? Yung kasamahan niyo kaninang 2 a.m. nag-chat kami. Siyempre, Bisaya siya. Nakwento lang niya, eto sabi ko, be careful when optimizing your profile. Bakit? Because you'll start getting offers or proposals the minute na nag-optimize kayo. Okay? Yung iba, meron kagad na offer, may nag-DM kagad, ganito na case. Pero I'm just telling you, kasi po, sabi niya ganito, trinanslate ko lang kasi Bisaya yung pagkakasabi niya. Hello coach, totoo pala no, kapag nag-update lang ako ng skills, position, or description sa OLJ, nakakatanggap na agad ako ng message. First ever message niya na natanggap sa OLJ. Ibig sabihin, nag-submit na siya dati, hindi pa niya na-meet si Coach Ian. Pero ngayon, meron na siyang natanggap na offer. Nakita niyo?
I got my first message sa OLJ pero naduwag ako, coach. Anong i-reply ko dito? Wala akong idea, as in recruitment agency ata to sa Canada as per Google kasi nag-research na ako. Anong i-reply ko? Tapos binasa ko yung job description, pati requirements. Hindi ako familiar dito. Parang hindi niya kaya yung gagawin na task. So please help, coach. Thanks. Okay, kwento ko muna sa'yo, number one, ha. Guys, kailangan, siniset ko yung expectation nyo para hindi kayo nasusurprise or nagugulat. Start muna tayo. Kapag nag-optimize ka na DM appointment setter ka, ulitin ko, or high ticket sales or DM appointment setter, at pumasok ka, ulitin ko, at nag-join ka sa mga, Facebook muna tayo, at nag-join ka sa mga high ticket groups, hindi kayo nagtaka, ang dami na kagad nag-start mag-DM sa inyo? Tama, hindi? Can you raise your hands? Yung naka-experience na, bababa ko muna yung kamay nyo. Sino dito, nag-optimize ka, high ticket sales ang nilagay mo sa profile mo, pagkatapos, or DM setter, pagkatapos, ang nangyari, nag-join ka sa mga groups, biglang merong nagdi-DM kagad sa inyo. Tama, hindi? Okay, number one, karamihan ng nagdi-DM sa inyo, correct, karamihan ng nagdi-DM sa inyo, o-offeran kanila ng course nila. Ang dating, mag-o-offer sila at ang mga tanong nila sa iyo, hey, nakahanap ka na ba ng trabaho? Pero ang dating, mangi-scam sila. Bakit? Paano nila nalalaman yan na kayo yung kukontakin? Guys, alam nyo hindi? Alam nyo ba hindi? Bakit? Paano nila nalalaman yon? Sige nga, sinong may idea? Paano nila nalalaman bakit kayo yung kukontakin? Sige nga. Sige, paano nila nalalaman? Can you tell me? Kasi new members sa group, yun yung pinakasagot dun, guys. Una, sa cover photo. Number two, nakita nila kayong nagko-comment. Di ba yung mga nagko-comment kayo na interested or nagko-comment kayo ng setter, alam kaagad nila, aha, naghahanap to ng trabaho. Tama, hindi? Tama, hindi. Kasi looking ka eh. Pero eto talaga yan kapag sa Facebook. O sige, punta tayo sa Facebook ha. Kunwari lang, papakitaan ko talaga kayo. Kailangan nagigets nyo eh. Una, dapat nagigets nyo. O yung mangyayari. O sige, doon na tayo sa Facebook muna. Ulit. Pasok tayo sa Facebook. Oo. Papasok tayo sa Facebook. Si Coach Ian. Okay. Let's go here. Eto na, pupunta ako sa isang high ticket group sa, for example, high ticket o high ticket. O yan, dito na tayo. O eto yung group ni Femi, may 25,000 members. Pero hindi na na-filter yan ni Femi kung alin dyan yung ano. O alam ko na kagad to, etong Cali na to. Alam ko na kagad to. Eto yung 0 to 10K Sales Academy. Eto yung sweldo nila, $75 a week or $300 a month. Yun yung eto sa kanila na walang na walang commission, just basic lang siya. Oo. Pero nakita ko yung video ng strategy nila, magaling, pero marami silang mabe-burnout nito na mga yung mga baguhan at mag-iiba tuloy ang tingin nila sa mga, tingnan mo, I'm looking for appointment setters in the Philippines. Yung mga ganun na case, yung parang yung sila patuloy yung magre-create ng ano na parang madi-discourage yung mga tao kasi ang dating, shakes, yung nagigets nyo ba guys? Oo, pero ito sa kanila yung eto ang trabaho nyo, magbebenta kayo ng course, magbebenta kayo ng course sa mga taga Australia, UK, eto yung 0 to 10K. Eto yung $75 a week. Yung ano, yung income. Kumbaga, eto yung kailangan nila sa'yo, 100 DMs a day daw, tapos 25 book appointments a day. Pero sa akin, impossible. Doable siya, possible kung may background na sa DM setting. Pero the bottom line is, wala kang ibibigay na commission eh. Tapos yung binibenta nilang product, 2,500, tapos 10% commission. Pero wala kayong commission eh. Doon lang sa closer nila ibibigay. Hindi kayo bibigyan, dapat sana so to $2,500 pag na-close, merong 10% yung closer, bigyan kayo ng 5%. Iba pa yung basic. Hindi kayo bibigyan ng basic ng ano ng commission. Oh, ang demanding pero kuripot. Correct na case. Oh, pero
Hindi, ang gusto ko namang ipakita dito sa inyo, pupunta tayo sa members. Pagpunta mo sa members kasi guys, eto, sinishare ko lang to para sa mga baguhan. Yung hindi pa familiar. O eto, admin na si Femi. Eto yung sa kanya, yung kanya talaga to na group. Kaya nga siya admin eh. Oo. Pero yung pinost ni Coach Ian kay Femi na may pag-uusapan kami, hindi niya po post dyan dito. Sinabi niya na sa akin yon. Hindi niya sasabihin, si Ian lang yung kukontakin niya kasi alam niya na meron akong malaking group. Hindi na siya magpo-post dyan para magsasabi, we're looking for ganto ganyan, si Ian lang ang contact person niya. Naintindihan nyo? Hindi na siya magpo-post doon. Kaya oo, hindi siya magpo-post ng mga hiring na gano'n na part. Doon sa particular gig lang na pag-uusapan pa lang namin ha, mag-uusap pa lang kami. Okay? Oo, pero medyo gets niyo na. Ito ngayon yon ang gusto kong pakita sa inyo yung sa Facebook ulit. Tingnan niyo to ha. Kapag pumunta ka sa members, guys, pag pumunta ka sa members, eto makikita nyo, which is hindi alam ng mga bago. Friends, friends, friends. Nakikita nyo to? Okay. Eto kayo din to eh. Kilala ko to sa atin to, yung mga ganyan. O eto si Amo, syempre kilala ko yan. Tingnan niya, see all, nakita nyo to, new to the group. Ang nakikita nila dyan guys, pumasok ka sa high ticket sales, either closer or setter ang a-applyan mo. Kaya ka pumasok dyan. Etong sunod na situation yan. Aha, he joined 1 minute ago or she joined 1 minute ago. Kayong mga bagong sali dito, kayo yung target. Kayo yung sisendan ng DM at o-offeran nila. Kitang-kita nila yan. So kaya magtataka kayo, kaka-join nyo lang sa mga, kaka-optimize nyo lang, nag-join kayo ng group kasi assignment nyo kay Coach Ian, biglang may mga nagdi-DM na kagad sa inyo. Gets nyo ba? Ayan yun, oh. Kitang-kita kayo sa mata nila, oh. Abangers lang sila dyan, eh. Nakikita nila, aha, eto si Mark Chua, si Xavier, o ganyan, si Jendal, si Rudra. Eto, mga an hour ago, mga lahat ng 2 hours ago or 3 hours ago, yan yung i-DM nila o offeran nila ng opportunity nila kunwari. Pero, yun nga, yung tinitipad ka nila, nilolobol ka nila, o di ba? Nakita nyo guys? Parang mga DM setters din sila, abangers lang sa inyo. Kasi kayo yung target market nila. Kayo kasi yung bibentahan nila. Dalawa lang yung style nila. Number one, pag taga-Philippines ka, or mga walang pera, i-recruit ka lang din nila, gagawing katulad nila. Yun yung purpose nun. Number two, ang pinakahahanapin nyo, kasi para totoong makabenta at kikita talaga, yung mga closer, pati yung may-ari ng course, is mga taga-Australia lang, mga Canada, Europe, mga ganun lang, Scandinavian countries. For example, sila lang yung bebentahan kasi yun lang ang afford ng thousands of dollars eh. Make sense? Kayo, taga-book lang kayo. Yun nga yung para, nagigets nyo na ngayon, na-imagine nyo na? Kaya ko to sinishare sa inyo para selective na kayo, medyo marunong na kayong mag-analyze. Okay? Oo. Sa amin, hindi pa dati yan. Like last year, sometime October, September, hindi pa naman ganyan. Pero ngayon, bagong group lang kasi to sila. Parang kaka-establish lang nila. Alam nyo ba, naiisip ko nga eh, magpo-post ako sa 10 o 20 na groups, ikukwento ko yung style nila. Kasi maraming mabe-burnout yan. Parang nasisira yung overall industry ng DM setting. Or hindi, ng high ticket sales sa ganun. Parang puro ang sasabihin ng mga tao, habang tumatagal, feeling nila, ba't puro scam ang nandito sa ano? Puro ganun ang nasa isip tuloy nila. Kaya nga, kung alam niyo kung saang group kayo sasali, for example, ako talaga, isang grupo lang ang sisilipin ko, itong Sales Pipeline Pros. Para kay Coach Ian, ito lang talaga, hindi ako sisilip ng iba pa, ito lang sa akin na group nga na to eh. Kasi ito lang talaga sa akin ang legit. O Dream Team Academy led by over 300. Ito now hiring ASAP. O ito din, di ko alam yan, di ko pa nababasa yan. We specialize in helping women lose 25 pounds. Ay, patay na sila. Kaya kong lumaban dyan na part na yan. Magaling ako mag-motivate. Hindi pa, wala pa yan ha. O, yung ganun na part. Pero, what I'm saying, ito ang pinaka-legit para sa akin. Hindi na ako maghahanap ng ibang group minsan. Pero yung iba kasi,
Yung mga legit din, hindi nila alam na ganun yung kalakaran sa ibang groups. Kaya nagpo-post din sila doon. Yun nga lang, kailangan matyaga ka lang talaga. Marunong na kayong mag-spot. Pag may nag-DM sa inyo, sila ang naunang mag-offer sa inyo. Ulitin ko ito na ngayon yung parang strategy natin Pag sila ang naunang mag-DM sa'yo, tanongin mo, is this systemize and sell? And sell ba yun? Or ano, yung is this 0 to 10K ganito na kagad sales academy para alam nyo na i-stop na yan sila kasi alam na nila yung style, alam mo na yung style nila Make sense? Oo, kasi yan sila yung parang dalawa na group na pinaka-aggressive Abangers sila sa mga setters. Yung ganon. So, kayo ang tinitake advantage nila na beginner. Kaya tuloy naiisip nyo, ano ba to? Puro scam. Ay, tsaka hindi lang sila nag-aabang sa inyo. Yun ding mga totoong scammer na mga crypto. Tama, hindi. Yung bibigyan kayo. Tapos, nakita ko, meron pang nagdi-DM sa akin, Coach, ang pinapakita niya, nandun na sila sa Telegram. Meron nang i-convert na ganito na pages to PDF, ganyan. Guys, hindi nyo napanood pa rin yung sinasabi kong training. Kapag binigyan kayo ng Telegram, goodbye na yan. Wag na kayong maano guys. Kasi nagdo-dwell pa rin kayo dun, uy, babayaran ako ng $2,000 or $3,000 in 2 days Nandun pa rin kayo. Na-stuck pa rin kayo doon kasi kailangan mo ng pera, kailangan mo ng trabaho. Hindi nga, they're going to take advantage of you. Sayang yung effort mo na 2 days, trinabaho mo talaga yung pinagawa nila, hindi ka nila babayaran. Sasabihin nila, eto na yung pera mo, ready na, bibigay ko na sa inyo. Tapos maya-maya sasabihin na, ay sorry, andito na yung pera, eto yung transaction sa bank, pero kailangan mo magpadala ng bank charge na $200 or $300. Doon ka na nabiktima, nagpadala ka ng $200 or $300. Kasi nasa isip mo, babayaran niya ako ng $3,000, mababawasan ng $200 or $300, padalhan ko na lang, meron pa akong 2,700. Andun ka pa rin sa greedy part, sa greediness, kasi wag ka nang pumatol. Guys, ulitin ko kapag dinala ka sa WhatsApp or dinala ka sa Telegram, wag na yon. Just say goodbye. Okay ba yon, guys? Just say goodbye. Kaya ko to sinasabi, sabi ko nga sa inyo, kaya ko to gagawin muna na training, kakaiba muna ngayon, kasi marami pa rin sa'yo still fall for it. Guys, dahil, isa pa to, dahil nag-optimize kayo ng profile nyo, possible din na merong mag-offer sa inyo ng services nila yung iba. Malinaw, hindi. Meron at meron ding mag-offer ng ibang services nila, pero binibentahan ka nila ng service nila. O kailangan mo ba ng yung gano'n na case? Minsan gano'n na ang tingin nila sa'yo. So mag-offer din sila ng iba nilang services, pero binibentahan ka nila. Ha? Pero di ba trabaho ang hanap mo? Trabaho ang hanap mo? Oh. So careful dalawa yung babantayan nyo Systemize and sell. That's one. Ang systemize and sell, pipilitan ka nilang mag-book ng appointment. Pag nag-book ka na ng appointment, bibentahan ka ng closer nila ng course nila. Talagang bebentahan ka nila. Wala kang ang pera kasi naghahanap ka ng job di ba? Systemize and sell. Ito namang 0 to 10K na sales academy, yun ngang $75 a week. Yun nga yung approach nila. Kapag Pinoy or India or ibang setters, ofera natin ito. Pero kapag yung may mga taga nasa US, Canada, sila yung bebentahan natin ng course. Yun lang din yung approach nila. So marami na kayo, magiging hundreds or libo-libo kayo na nag-o-offer lang din ng parang DM setter. Tapos 100 DMs kailangan sa inyo, 25 mapapabook nyo a day. Hindi yan realistic sa totoo kung wala kayong 100 na makakausap na ka-chat. Yung gano'n na case. Kasi marami na kayong mag-aagawan Mag-aabang-abang na lang din kayo dun sa mga groups. 'Di ba? Sabi ng iba pag Skype, guys, kapag meron namang nagsabi sa inyo, hey, mag-meet tayo muna. Actually, kung may mga meeting na meet kayo sa Zoom, yung mga gano'n na case, okay yun. Kasi makikita nyo face-to-face yung mga kausap nyo. Pero, ang purpose nyo rin,
tingnan nyo kung legit ba siya o hindi. Kasi minsan, hindi nyo kayang i-gauge kung legit siya o hindi. Pero sa totoo, if you balikan niyo yung lesson 1 or lesson 2, magkakatalo sa profile. Laging si Coach Ian, doon lang ako sa profile titingin. Kayo, ako hindi na ako nabibiktima ng mga scam na yan. Kasi ako, kahit 100 pa nag-post dyan, actually kahit 5 lang muna pipiliin ko eh. Tapos sa 5 dito, legit to. Ito lang ko kontakin ko. Kahit isa lang or dalawa lang. Yun lang for the day. Pero alam ko super legit yung mga kinonta ko. Hindi nyo pa rin kasi naiintindihan yung profile eh. Yung iba din, sige nga, kaya laging pag may nagtatanong sa akin, nagdi-DM, Coach, legit ba to? Ayoko nang sagutin. Ang lagi kong sinasagot, na-research mo na ba yung profile? Kasi pag ni-research mo yung profile niya, may post nga siya ngayong June, pero yung last niya na post, 2013. Ulitin ko nag-post siya ng June, sabi mo legit siya. Meron naman siyang friends na 100. Pero ang last niyang post, bago yung ngayon na June na post, ang last niya na post, 2013. Anong nangyari doon from 2013 hanggang ano? Ba't wala siyang post sa timeline? Ngayon lang siya bumalik. Sa akin, na-hack yun. Hindi na yung totoong tao. Hindi na yan yung ano, baka patay na nga yung person na yan eh. Make sense? Na-hack na lang yun na account. May mga ganun na case. Okay? Make sense, guys? Kasi, nasasaktan din ako pagka nabibiktima. In short, kung may 1,000 akong member sa group, 2,000, edi may 3,000 ding nadidenggoy, naluloko din ng ano, ng mga gantong strategy, 'di ba? O dapat kaya nga sinasabi ko to para aware kayo muna. Kailangan aware kayo. Okay ba 'yun sa inyo, guys? Ito naman na scenario, ito guys, ang pinakamaraming magagandang feedback na nangyayari sa akin, yung mga nasa Google Ads ko na group. Kasi paid training yon. The minute na nag-optimize sila, tapos kasi Google Ads din nilagay nila sa OLJ, ang dami ng offer. O mga legit yun. Google Ads yun eh. Oo, mga legit yun. Kasi nag-optimize na sila ng profile nila eh. O, di ba? Mga Google Ads. Di ba yung Google Ads nga, yung pinakita ko sa inyo na training, ay hindi pala, hindi kayo yung sa Google Ads guys. Ang nangyayari nun, pag kahit pumunta kayo ngayon sa Job Street sandali kapag pumunta tayo ngayon sa Job Street, pupunta tayo sa Indeed, makikita nyo talaga dun, Pinas lang, hindi foreigner. Pinas lang. Ang mga offer nila, 70,000, 80,000, 100,000 talaga. Sa Google Ads yun Oo. Ano ngayon, kung empleyado ka, bayad ka naman ng 70,000. Nasa bahay ka lang naman. Or ngayon, 50,000 sweldo mo, nagre-report ka sa office, may 50,000 ka naman. Make sense? Mas malaki kaysa doon sa work mo na matagal ka na 20 years, nasa 20K, 30K sweldo mo, 20 years ka na doon. O eto, meron ka ng 50K na ano, 'di ba parang na-promote ka na nga kagad noon na-increase yung sweldo mo. I'm just giving an example. Next, eto din. When I talk, sorry nga pala, doon tayo sa mag-change tayo ng PowerPoint presentation. Eto na yung sa kasamahan nyo guys. Bigyan ko ulit kayo ng idea Kailangan ba, let me ask you this, kailangan ba na dapat 100% na magaling ka sa isang bagay bago mag-apply o hindi? Kailangan ba, bago ka mag-apply sa isang job, kailangan 100% na magaling ka bago ka mag-apply? Hindi po. Kahit 60% lang yung skills mo. Kunwari, meron silang nilagay na job description dyan na madami. Tapos inisa-isa mo, kaya ko to, kaya ko to. Ito hindi rin. Ito kaya ko naman. Guys, kapag 60 to 70% kaya mo naman yung trabaho, go ka na dun. Go ka na dun. Nagets nyo ba? Go ka na. The rest ng 30%, malalaman mo yon as you go along the way. Walang nagsisimulang magaling. Coach, naghahanap nga sila ng may experience Okay. Kaya yung sa Google Ads, ang una kong ginawa sa kanila, pinakuha ko sila ng certified na Google Ads certification. Libre yon, walang bayad.
Kapag hindi mo alam ang gagawin, eto to yung sa Google Ads to binibigyan ko yung example. Sa Google Ads, sa search campaign lang, mag-aaral ka ng 4 hours, magte-take ka ng exam na mga 1 hour and 20 minutes, kailangan pumasa ka ng 80% para makuha mo yung certificate na yon. Sa search campaign lang yon. Iba pa yung display. Mag-aaral ka rin ng 3 hours, 4 hours, tapos magte-take ng exam na naman na 1 hour na mahigit, ganon na case. Pero sila lahat, tinuruan ko ng technique sa Google Ads na hindi na nila kailangan pag-aralan yung tigti 3, 4 hours na yan, makukuha na kagad nila yung certificate at legit na may certificate sila. Hindi galing kay Coach Ian, galing talaga yun sa Google Ads. Parang may serial number yun, merong ano na number. Tinuro ko sa kanila. Ganon. Bakit? Kasi yung ibang company ilalagay talaga nila requirements, Google Ads certificate, mga ganon. Ngayon, syempre trinain ko sila, kulang pa yun eh. Oo, yung ganon na case. Pero what I'm saying, pag 60 to 70% alam mo na yung skill set, go ka na. Tapos sino dito yung naka-experience nung sa Loom, yung training video ko sa Loom, 'di ba? Yung sa Loom. Sige. Do you like it or not? Yung sa Loom. Sige nga, do you like it or not? Yung sa Loom. Sabihin nyo nga. Kasi guys, yun yung sasagot, tinuro ko na dun yung objection handling. Paano yun, coach, kung wala akong experience? Di ba yun yung sagot dun? Paano yung coach kung wala akong experience sa Google Ads? Mag-apply ka pa rin. Number one, kasi may certificate ka sa Google Ads. Number two, gamitin mo yung sa Loom. Sabihin mo sa kanya yung nag-aral ka sa isang local coach, tinuruan kayo about Google Ads, how to set up a campaign, how ganun na part. I-enumerate mo ng 2 or 3. Ang nasa mind nila niyan, uy, alam niya yung ginagawa niya. Kahit wala pa siyang experience, seryoso tong taong to. Inaral niya yung craft ng Google Ads. Yun ang magpapa-hire sa inyo. Di kasi kayo na-intimidate dun sa nakalagay na 2 years or 3 years experience eh. Kaya hindi kayo tutuloy. Tama, hindi. Pag may nakalagay dun na 2 to 3 years experience, hindi na kayo tumutuloy. Na-intimidate na kayo, natakot na kayo. Wag po. Gamitin nyo yung basahin nyo yung script ko. Yun yung gagamitin nyo. Yung dun sa Loom. Yun yung panlaban nyo, guys. Kasi kung lahat ang kailangan may experience lahat, edi ano yun, 5 years, 10 years, di ka makakuha ng job kasi wala kang experience. Hindi. Kailangan magpo-pushback ka, lalaban ka. Make sense? Huwag ka papayag, hindi ka i-hire. Hindi kailangan. There should be a pushback. Okay? Lalaban ka, oo. Yung ganun ba? Gets ba guys? Are you learning? Alam kong iba yung pinag-uusapan natin ngayon, hindi pa talaga siya sa DM setting. Kasi gusto ko lahat kayo, yung maganda yung guide sa inyo, alam niyo yung gagawin niyo. Okay ba 'yon? Okay ba 'yon sa inyo, guys? Okay, sige, sige. So, yun ha. Oo, kahit balikan nyo to na part. Pero ayoko talagang yung may magdi-DM pa sa akin at magtatanong, Coach, legit ba to? Yung mga ganun na case din. Or Coach, may nag-DM sa akin, super excited pa naman, dalawa nag-DM. Pero yun pala, yung dalawa, hindi legit. Kasi dahil nag-optimize ng profile, natuwa sila, meron na silang client. Yung parang ganun na case. Would you be okay? In the meantime, sige, stick na lang muna tayo dun sa isang group, yung sinasabi kong sa Sales Pipeline Pros. Bakit? Andun yung mga legit eh. Huwag na kayo mag-join ng ibang group. Okay ba yan sa inyo? Pagtyagaan nyo kahit 6 months ago pa yung hiring nilang DM setter or ganun na case, mag-apply kayo yung ganun. Bakit? Meron at merong kukuha. Ako, ang goal ko lang, meron at merong ma-hire sa inyo. I don't care, 5, 10, I don't care. Basta alam ko, may 5 akong natulungan, may 10 akong natulungan, nagkaroon ng trabaho. Yung ganun na case, yun lang nasa mind ko. Hindi ko iniisip yung ano na part. Kahit konti yan, kahit kung sa 3,000, may 5, 10, 100, ay, hindi naman talaga, kasi never naman 100% magkakaroon ng trabaho. Kasi depende sa diskarte, depende sa galing, depende sa sipag, depende sa resourcefulness. Oo, marami kasing factors eh. Pero dapat mag-decide ka.
Ako yung isa doon na magkakaroon ng job. Huwag ka papayag na ikaw yung maiiwan. Kailangan meron kang job. Yung ganun na case. Oo. I'm planning to collect or collate kahit 100 pa yan. With your help, would you be okay with that one? Hihingi ako sa inyo ng list. Lahat ng list na mga parang freelancing na legit. Mapa VA na website, mapa ano. Sige, teamwork tayo lahat. Bakit? Kasi 'di ba nag-post din ako ng mga kailangan ko ng community managers, mga ganun na case. Meron dun sa kanila ang magiging task nila, job finders lang sila. Ibig sabihin din, kasama din sila sa community, pero ang main focus nila, hahanap ng trabaho, magi-scout sila ng mga legit na jobs, ipopost natin sa group natin. Para everyday, kung merong 10, 20 na jobs everyday, you get that guys, para may opportunity yung ano, yung mas maraming opportunity. Hindi lang BA, basta lahat ng pwede tayong makakuha ng jobs. Ha? Yung ganun na case, kasama din yan sa gagawin. Tuturuan ko syempre sila anong gagawin. Yung ganun na case. Sunod, eto kasi yung sa Google Ads na training ko guys. Oh, 'di ba maraming nag-DM sa akin? Sino dito hindi pa nakakatanggap nung 'di ba nag-DM kay Coach Ian ng Google Ads pero hindi ko pa nare-replyan. Example lang 'to ha, hindi pa ko pa nare-replyan. Bakit? Guys, punta lang kayo sa YouTube, i-type nyo Ian Bailio Google Ads training. O meron na akong 2 hours and 22 minutes doon na training sa Google Ads ha. Tapos, pag napanood nyo na yan, mag-DM kayo sa akin ng 5 hours. Bigyan ko kayo ng libreng 5 hours na training sa Google Ads. Pero syempre, yung pinaka-advanced, dun na yun sa paid training ni Coach Ian. Yung sa Google Ads. Meron ako nun, yung sa paid training din. Okay? O, yung ganun po na case. Next. So yun siya. Ito nga yung apat na videos ng tig to 2 hours yan. May 2 hours, may 3 hours. Ito yung sa Google Ads. Unlisted kasi yan. Hindi niya makikita yan ha. Isa lang makikita yung libre doon, yung 2 hours. Pero itong the rest, kasi talagang paid training to. So sila yan, yung mga yan. Pero meron akong upcoming sa July 28 pa yon yung para sa batch 4 ng Google Ads. Kagaya nito, yung sa Google Ads lang to ha. Tomorrow magmi-meet kami. July 5. Hindi yan 8 to 10 na, 9:30 to 11:30. Kasi 7 to 9:30, academy orientation bukas sa ano para sa Wave 4. Pero every other Friday magmi-meet kami hanggang December. Bakit? Kasi as much as possible, tutulungan ko tong mga taong to, magkaroon sila din ng gig nila talaga sa Google Ads. Marami, frequent kaming magmi-meet nito nilang mga groups na to, yung para yung sa Google Ads. Okay? So, ganun po siya. Now, yan, yung support community, campaign builds, optimization, Q&A strategies. Siyempre, tuturo ni Coach Ian sa kanila yan. Now, eto na part, nakita ko rin to dumaan sa feed ko, pero galing din to sa community natin. Ano yung post nila? Sabi nila, sa sobrang ganda ng turo ni Coach Ian sa Google Ads, tapos din sa etong sa DM setting, kasi maganda yung mga turo ni Coach Ian, nalilito na tuloy kayo. Tama, hindi? Meron din gano'n, 'di ba? Totoo din naman 'yon. Nalilito na kayo, tama ba, kung alin yung uunahin niyo? Mer 'Di ba meron din gano'n? Guilty, hindi. Kasi sobrang ganda ng turo ko sa Google Ads ta's maganda rin yung turo ko sa ano, parang alin kaya dito uunahin ko? Yung mga gano'n na case. Guys, some of you here, that's okay and this is normal ha. Sabi ko, 'di ba kung napanood niyo rin yung ano emotional cycle of change, parang gano'n lang 'yan eh. 'Di ba yung iikot-ikot ka lang ng ganyan, nasa ano ka, 'di ba? Uninformed ka, 'di ba? Optimist, dahil naging informed pessimist ka na, yung gano'n na case. Ngayon, uulitin ko po. 'Di ba yung eto ka na may ginagawa ka na, uy, aba mas maganda 'yun ah. Sunod, ay mas maganda pa pala 'yun ah. May bago na namang idea. Guys, hindi. Ganito muna sa simula. Let me ask you this now. Let me ask you this. Okay lang ah, just be honest with me. Sino dito sa inyo never pang nagka-gig sa freelancing? Although nag-a-attempt kayo ngayon, pero never pang nagka-gig sa freelancing. That's okay ah. Kung never pa kayong nagka-gig, for example. Okay. Okay lang yan. So, eto, 40 plus, never pang nagka-gig. Okay. Pero ang ginawa mo, nag-aral
Normal yon muna, parang course hoarder ka, di ba? Shiny object syndrome din tawag dyan eh, yung pag course hoarder ka, marami kang inaaral, pero nalito ka na rin. Pero let me ask you this, ang technique lang yan, kahit marami kang alam, pag irarank mo yun sila, alin doon yung pinaka-comfortable ka? Alin doon yung pinakamagaan? Hindi, I know cheesy yung sinasabi ni Coach Ian ha, pero alin doon yung pinakamagaan sa puso mo? Parang ano yung top 3 choice mo? Kunwari, marami ka talagang alam na skill eh. For example. Pero alin doon yung parang pinakamagaan sa'yo? Yung parang nadadalian ka lang, chicken feed lang sa'yo. 'Di ba? Ano kaya sa tingin nyo? Pero pag connected naman sila, kunwari, nag-FB ads ka na, yung mga nakaka-gets nito, dahil nasa FB ads na sila, kailangan ko rin matuto ng Google Ads. Alam nila talaga yon na kailangan nila. Or nasa SEO sila, search engine optimization, kailangan ko matuto din ng Google Ads. Kasi talagang magbe-benefit yon, ano yon, work in tandem yon. Ayan, example si JD, cold calling ka bro, ay hindi na pinag-iisipan yan. Doon ka talaga sa setter or closer ka, 'di ba? Pero setter ka kung magaling kang mag-book ng appointment. Yung ganun na case. So, titimbangin nyo, kahit meron pang tatlo, apat, nagkasabay na Google Ads, meron pang DM setting, example lang to, i-rank nyo lang yan. Ira-rank mo. Ngayon, kung umaatin ka man ngayon kay Coach Ian na DM setting, pero meron ka ring isa na mas gusto mo, copywriting, o di pag nirank mo, copywriting, pangalawa lang yung DM setting, kung napanood mo uli yung emotional cycle of change, doon ka muna sa copywriting. Hindi ako magagalit kung second choice mo lang si DM setting. Kasi I want you to have a better chance na makakuha ka ng gig. Oo, yung ganun na case. Yung mas magaan sa'yo. So, yung sobrang comfortable ka, kung pwede ka yung skill set na yun, kahit nakapikit ka, alam mo talaga yung gagawin eh. Dapat dun ka sa alam mo talaga. Yun yung pinakauna. Tapos sabi ko, give yourself 6 months to 1 year, di ba? Yung sa emotional cycle of change. Oo. 'Di ba? Kagaya si Coach Ali, web and graphic designing siya. Kaya siya napasok sa SEO. Makes sense kasi may website na siyang ginagawa. Kaso problema ng mga business owners, meron silang website. Aanin mo naman yung website kung di nakikita sa Google search. So kailangan marank 'yan. Kaya may SEO. Kaso yung mga ano din, gusto pa talaga nila na makita sila sa search, kaya magra-run sila ng Google Ads. Kaya perfect talaga siya, magko-complement talaga. No, magko-complement. Depende nga. Sample, nag-aral ka ng copywriting. Kunwari lang, sino dito nag-aral ng copywriting? Can you raise your hands? Baba ko muna yung kamay ng iba. Nag-aral ng copywriting. Okay. Sige nga, type nyo nga sino yung mentor nyo sa copywriting. Sige nga, type nyo. Sino yung mentor nyo sa copywriting? Oo, okay din 'yon, si Alan Ngo, 'di ba? Magaling 'yan. O si Sensei din, yung 7-day challenge ba niya 'yan? Kurso PH. Si Coach Pao. Okay, 'di ba? O lalo na si Miguel Campaner din, 'di ba? O, well, ayan din. Negosyo Network naman kay J. Gregorio ata 'yan eh, o 'di ba? O 'di ba nag-subscribe din ako kay J. Gregorio eh. O kay Madge Custodio din. Yung sa copywriting, guys, alam mo bang merong libre niyan sa copywriting kay 4D? Ewan kung kilala niyo si 4D. Ay, sobrang ganda ng turo niya. Sabi ko, isa to sa pinakamagaling sa copywriting na nakita ko. Bigay ko sa inyo yung link ha. Meron siyang kit, beginner's kit. Ay, sobrang galing. Siguro meron kang 50 videos na papanoorin. Matututo ka talaga. Pero meron akong nakuha niya na libre, yung premium course niya. Nakuha ko ng libre. Magaling ako maghanap eh. Nakuha ko ng libre yung copywriting din. Pero sobrang galing niya. Ibibigay ko sa inyo yung link mamaya sa group. Yung ganun na case para makaregister kayo ng libre. Pero, kailangan, guys, isa sa pinaka-importanting skill para sa akin, ewan ko, kayo na-convince ba kay Coach Ian pag nagsulat? Ang ikli lang ng sinasabi ko eh. Pero alam ko pag nagsulat ako, mapatagalog or English, kaya kong i-convince yung tao. Oo. Kahit hindi pa ako nag-aral ng copywriting, siguro wala lang. Kaya ko lang i-express kasi yung sarili ko. Pero, ang copywriting, gagamitin mo yan sa Google Ads. Gagamitin mo yan sa email marketing. Yung sa cold outreach na email, gagamitin mo yan sa
ads na FB ads, yung copywriting. Maganda rin. Kahit na may AI na, pero gagamitin mo yan na skills. Gagamitin mo ang copywriting sa sales letter. Pero kung marunong ka sa ChatGPT at Gemini, alam ko ang gagawin yan. Example, si Miguel Campaner, ito isang technique na to na pang AI Tingnan niya Sa ChatGPT, kay ChatGPT, kaya ko tong gawin. Merong mahabang post si Miguel Campaner. Ipopost ko to. For example, hindi, sasabihin ko, i-analyze mo tong article na to. Sasabihin kong ganon. I-analyze mo tong article na to. Tapos, ano yung tone ng pagkakasulat niya? Kaya mo yung gayahin. Sinasabi ko sa AI. Sunod, pangalawa, kunwari kay Miguel Campaner yan ini-instruct ko yung chat GPT. Moving forward every time na magsasabi ako ng Miguel Campaner, biglang magiging Miguel Campaner na yung ano mo pretend na ikaw na si Miguel Campaner. Nagigets nyo? I-feed ko yung ano ni ano dun sa chat GPT, tapos sasabihin ko, gawa yan ni Miguel Campaner Tandaan mo yan sa memory mo, tandaan mo yan. Ganun ako, parang bata akong kinakausap kasi robot naman yan Tandaan mo yan Oo, yung ganun na part. Sasabihin ko, next time, meron akong kunwari, kay Miguel Campaner, iba naman yung mga kanya sa mga coaches, mga ganun na part. Here comes parang food supplement na client. Here comes parang fitness coaching na client. Here comes iba. Sasabihin ko lang sa kanya, meron akong client, eto yung niche na eto ng ganyan. Isulat mo to na parang Miguel Campaner. Gets hindi? Gets niyo ba hindi? Kasi na-program ko na siya sa mind niya paano magsulat si Miguel Campaner. Na-program ko na doon sa ChatGPT. Nasabi ko na kasi sa kanya. Isulat mo nga to na parang Miguel Campaner. Pero ibang niche or industry na yon. Para na akong copywriter noon. Parang copywriter na yon si ChatGPT or si Gemini. Hindi ko pa nasubukan sa Gemini. I'll be honest with you. Hindi ko pa na-try sa Gemini. Pero sabi ko sa inyo guys, kapag alam nyo lang yung AI, o di ba nagdi-discuss na ako ng AI, alam nyo yung kaya nyong iutos, alam nyo yung kayang gawin, alam nyo lang talaga kung anong gagawin. Ang gaan na ng buhay nyo. Di ba? Ganun naman yun. Pwede nga yun pretend that you're a 10-year DM setter. Laging ganon. Pretend that you're a 10-year copywriter. Di ba? Dapat magaling ka sa prompt. Prompt ang labanan. Ang ibig sabihin ng prompt guys, utos or command. Alam mo yung iutos mo sa ChatGPT or Gemini. Or kahit anong AI pa yan, mapa-Claude pa yan. Oo, yung ganun na case. Kaya nilang imimik ang isang professional writer. Kaya nilang gayahin. Ang magiging labanan in the future, kaya sasakit ang ulo. Alam niyo bang isa sa mawawalan nga ng trabaho yung mga copywriters? Kasi magaling na ngayong magsulat ang mga AI na parang human. Kasi yung ano yun yung labanan nun Yung labanan, ha? Pero balik tayo dun sa shiny object syndrome, di ba? Kasi AI na kwento ko. What I'm saying guys, timbangin mo, kunwari, sige, nag-aral ka ng dropshipping, 3, 4, 5 pa yan na course. I-rank mo sila. Sino dyan yung pinakamagaan sa'yo, parang madali mo? Yun mo na focus mo. Okay lang sa akin kahit di DM setting. At least meron ka ng reserva na skill sa DM setting. Or pwede mong gawin, focus mo 80% of your time, aaralin mo yung isang skill, ima-master mo. Kunwari copywriting or lead generation, kahit anong skill pa yan, pero sabihin mo, etong 20% sa DM setting pa rin ako. Side hustle ko tong DM setting. Pwede naman yun Pwede pa rin yun. Gets nyo ba guys? Oo. O kanina may ginawa ako pero doon lang yun sa group ni Coach Ian sa Warriors team ko. Meron akong GC kasi doon sa Warriors team ko. Sinabi ko, ito yung hiring $5 per hour Sabi kong gano'n na sa kanila. Bilisan niyo na, mag-apply na kayo bago ko i-post doon sa tawag dito sa Wave3 na community. Kayo muna, priority ko. Para ano din sila, 'di ba? Yung kasi $5 per hour 'yun May base pay 'yun, $5 per hour. O yung ganun na case. Pero mamaya ipopost ko din 'yan sa inyo. Pero what I'm saying guys is
Focus kung ano yung mas expert na kayo. Okay? O alin yung mas inclined kayo na ano, wag kayong padala yung kahit kay Coach Ian, wag kayong madala kasi sobrang convincing ni Coach Ian magsalita or magturo. Parang ang ganda lahat, 'di ba? Eh kung 10 ang gaganda lahat ng pagkaka-explain ko, edi mas lalo kang nalito. 'Di ba? Hindi po. Kung ano, kagaya niyan, o parang eto daw, umaakyat siya. Current project niyo, umaakyat siya ng mountain, pero sabi niya, maybe that one is easier kasi may new exciting idea. Nakikita niyo ba? Maybe the other one is easier. Yung ganon yung naiisip niya, yan yung shiny object syndrome eh. Uy, mas makinang doon ah. Yung ganon na case. Parang mas madali doon. Ganon lagi. Hindi. Ito, babalik at babalik ka sa follow your heart kung saan part yung parang maganda o magaan. Okay? So, ganon yun siya. Next, how to overcome the shiny object syndrome? Ito yun siya. You have to recognize your pattern. Every time ba may nakikita kang bago, yun na kagad ang next mong gusto. Kaya nga ito, make a plan. Ito, have an accountability partner. Ito, magdi-discuss tayo nito mamaya. Ang goal ko ngayong gabi, kayong 300 na nandito, walang aalis na walang accountability buddies. Okay? Ulitin ko kahit na umabot tayo ng alas 12, alauna ngayon, ang goal ko tonight, meron na kayong accountability buddies. Okay ba yan sa inyo? Promise, iba ang nagagawa ng accountability buddies, mapupush kayo. Pag di ka kikilos, mapapahiya ka sa group mo. Kaya kailangan mag-deliver ka talaga. Okay ba yon? Kaya meron ding accountability buddies. Then embrace the structure. Hindi, mga ganyan lang yan. Kinuha ko lang naman yan online eh. Hindi ko naman pinag-aralan yan eh. Pero the bottom line, mag-decide ka na ngayon, after ng training ni Coach Ian, sige, I'll let go with the rest muna. Ito muna tututukan ko. Oh, mag-decide ka lang. Okay? Pwede mo pa rin, baka hindi, Coach, kasi ayoko ring bitawan yung DM setting. Okay. Kunwari, pang number 2 si DM setting sa option mo, o di doon ka sa isa muna, 70% ng time mo, 80% ng time mo, doon ka sa copywriting or lead generation. Then during your free time, gawin mo yung DM setting. Pwede nga yun. Maraming tatanggap din ng part-timer na mga DM setters. Okay? Pero yung mga may background sa BPO, pero aaralin pa rin nga ni Coach Ian, 'di ba? I'm learning din yung dun sa ano, objection box sa objection box na group kumbaga. Pero self-learned lang ako hindi pa ako na-join sa mga session nila kasi I want to train people who have background in BPO. Doon naman sa ano, kasi talagang malakihan guys, yung marunong magtawag, BPO call center, tas closer ka, magaling ka sa sales. Ako magaling naman ako sa BPO sa sales sa closing. Oh, pero hindi pa talaga sa remote. Pero gets ko na yung pattern. Alam ko na yung gagawin. Parang DM setting lang din naman yan eh. Pero i-verbalize mo lang. Tsaka dapat mabilis ka sa pagsagot ng objection. Hindi ka na mag-iisip. Ready ka na kagad ng sagot. Yan lang yung difference. And you know how to speak in English. Yan lang naman ang labanan dun eh. Okay? So yun siya. Tuturuan ko sila yung mga BPO kasi talagang ang kikitain mo 10, 15, 20, $30,000 a month. Alam kong nakakainggit pero yun talaga yung potential nilang kitain. Promise. Kung siseryosohin mo lang at gets mo talaga, shikes, seryosohin ko na nga to. Talagang yun talaga yung potential na kikitain eh. Oo. Pero aralin mo yung skill. E ano ngayon kung aralin mo ng 1 month or 2 months yung skills? Oo. Di ba meron ng technique yan? Sabi ng iba, dapat be like a monk in the next 90 days. Promise. After nung 90 days na yun, meron ka ng isa or dalawang skill na sobrang galing-galing mo na. Eh kung ganun yung gawin mo, kung kaya mo naman, 'di ba? Yes, aral din talaga. O kahit si coach nga nag-aaral eh. Oo, nag-aaral nga ako eh, kayo pa. Si coach nga feeling nyo ang dami-dami ng alam eh, 'di ba? Pero nag-aaral pa rin ako kasi nga the more I know, the more I realize mas marami pa akong hindi alam. O 'di ba? The more you know, mas marami ka pang hindi nalalaman pala. Oo, correct. Eh gano'n naman talaga eh. So yun siya. Kagaya nga rin pala nito, wala na yan, tapos na yan kasi nilagay ko na lang sa notepad yung pag-uusapan natin. Eto nga pala, sample to sa Google Ads Ginawa to ng group. Alam nyo bang tinuruan ko sila ng technique na they know how to create a video, parang short form video editors na sila. Kasi nga,
Kung alam niyo lang yung mga example lang 'to, papakita ko gawa ng mga student namin yung etong sa Google Ads, tingnan niyo. Tanong, maganda hindi? Maganda hindi? Magaling yung gumawa hindi? O tinuruan ko lang sila niyan. Pero sa totoo hindi talaga si Coach Ian yan. AI lang yan. Promise, AI lang yan. Tinuro ko lang sa kanila. Oo. Sabi ko, tinuruan ko sila, so hindi na Google Ads ilalagay nyo ngayon. Pwede nyo nang ilagay na short form video editor kayo. Pwede kayo ngayon mag-offer sa mga companies, kaya niyang gumawa ng mga video na ganyan. Binigyan ko sila ng assignment, gumawa kayo ng videos. Kunwari yan na yung pinakamaganda yung video na sample. Ang purpose nun, para meron kayong portfolio na pwede nyong ipakita sa client. Oo, sasabihin mo, boss, ganito, gusto niya gawan ko kayo ng gantong video? Ganun na. Tinuro ko sa kanila, ulitin natin yung video AI lang ang yan, gumawa niyan, promise. Hindi skill ni Coach Ian yan. Nakikita niyo na? Sample lang yon. O, di ba? Eto, isa pa. Pero syempre, kahit may experience ka or wala, kapag may AI ka, pag may AI na gamit, parang professional ka na nun. Yun lang talaga yun. Kapag meron kang AI na gagamitin, alam mo yung gagawin. Sa totoo, parang 5 minutes, 10 minutes lang nila ginawa yung video na yun eh. O example, eto rin. Hindi, mabilisan lang to Hindi ko na kasi na pull up yung ibang videos eh. Pero, eto. So malamang babae yung gumawa ng video na yon, 'di ba? Babae yung gumawa ng video. Pero what I'm saying, wala, sila iba-iba lang yung pinagagawa nilang mga videos. Promise, iba-iba. Merong Airbnb na videos, yung mga sa Sandbox lang 'yan ginawa, guys. Sa Sandbox lang 'yan dun sa Google na practice account. Tinuro lang din 'yan ni Coach Ian sa kanila na part. Pero ulitin natin, sample. Pero, pwede pang may voice over yan. May babaeng boses or lalaki na English at pwedeng sasabihin like, buy now at Lazada 77. Ganun na case. Does it make sense? O meron na kagad silang instant skills na binigay ko sa kanila at may tinuro pa ako sa kanilang strategy na kaya na nilang kumuha ng clients kagad on the spot. Kahit di pa sila marunong gumawa ng Google Ads, hindi pa ganun kagaling, pero meron na kagad silang skill na sa video lang, sobrang galing na kagad nila kumbaga tingnan. Nagigets nyo ba? Nagigets nyo? Kasi, hindi, it's just a matter if alam mo kung ano yung mga available tools na pwede mong gamitin. Okay? So okay ba 'yun sa inyo, guys? So 'yun lang, 'yun yung kumbaga sa part na 'yun. Basahin ko lang yung kodigo ko kasi sabi ko nga sa inyo, ang ituturo ko lang naman sa inyo ngayon muna for tonight is like yung mga importante. Next, let's go now. Pwede ko pala gamitin 'yan to promote products. I'm an affiliate po Lazada. Yes, Carla. Correct. Share ko na sa inyo ngayon yung technique Number 1, marunong silang gumawa ng video. Meron silang 30 or 40 na templates na pagpipilian. Basta sabi ko sa kanila, i-ready nyo lang yung mga words na gagamitin nyo. Kunin nyo sa ChatGPT or Gemini yung mga magagandang words. Pangalawa, yung ganun na part, gagamitin nyo yung Google Ads na platform or Sandbox. Number 2. Number 3, sabi ko, dahil marunong na kayong gumawa ng video, sabi ko, tanong ko sa inyo, lahat kayo, sagot kayo ilan kaya ang sellers
ng Lazada at Shopee? Ilan? 5, 10, thousands? Hindi. Millions. Dito lang muna, sa Pilipinas lang muna. Shopee, Lazada. Millions, thousands. Siguro thousands, tens or twenties of thousands. Sabi kong ganun sa kanila. What if nag-post ka? Sabi mong ganun sa kanila, i-message mo yung seller ng gantong ano, ng isang store. Kasi ang dami niyang products eh. I-message mo yung seller ng isang store. Sabihin mo sa kanila, ma'am, alin dyan yung product na gusto niyong mabenta, gawan ko kayo ng libreng video. Mag-offer ka muna ng libreng video. Mag-offer ka ng libreng video. Bakit? Kasi alam na nila na kaya lang nilang tapusin yung video na yan in 10 minutes. Malinaw hindi? Malinaw hindi? Nagigets nyo hindi? Kasi AI ang gagamitin nila. Malinaw hindi? Nagigets nyo? O di ginawan mo na ngayon ng video. Pero wag mo sasabihin sa kanya na ano ma'am gusto niyo bigyan niyo ako ng pictures, yung HD quality niyo na pictures. Gagawan ko po kayo ng video libre. Alin po dyan yung product gusto niyong i-promote? Ngayong 7/7, nagbigay siya ng pictures. Ginawa niya. Sasabihin niya, ma'am, give me 2 days gagawin ko to pero after 3 hours tapos na siya. Oh, ulitin ko, anong ginawa? Nag-under-promise ka pero nag-over-deliver ka. Sabi mo, bigyan mo ako ma'am ng 2 days, gagawa ako ng video para sa'yo. Pero pwede after half a day, pero sa totoo tapos ka na in 10 minutes. Pero wag mo sabihing tinapos mo ng 10 minutes. 'Di ba? Pwede after 24 hours, ma'am, tapos na po yung video niyo. Na-impress siya, ang ganda ng pagkakagawa ng video. Sasabihin niya na ngayon, ma'am, kung gusto niyo po, ako po yung gagawa ng 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12 niyo na videos. Malinaw hindi? Kinontrata niyo na siya kasi natuwa siya sa video mo. Number 2, di ba meron ding parang Mother's Day, Father's Day, Graduation Day, Christmas Day, Independence Day, kahit anong event yan. So mag-create ka na ng pricing ng video mo, yung packaging. Kasi meron kang tools na gagamitin na libre. Yung AI na yan. Nagigets nyo na? Oh, isang store lang yan. Di ba sabi nyo, hundreds of, pero sa totoo parang nasa hundreds of thousands yan. O di may client ka na. I-message mo na sila. Yung mga seller-seller na yan. Tama hindi? O di may skills ka na, short form video editor ka, malay ba nila? Nagigets nyo na ngayon guys? Nagigets nyo na? Yun siya. Yan yung mga tinuturo ko sa Google Ads. Siyempre, yung mga the best, tinuturo ko dun talaga sa class na ano. Kasi gusto ko, kumita kagad sila din. Kasi, nagmamatter din sa akin, kumbaga, na meron kang oxygen. Okay? Ano yung ibig sabihin, coach, ng oxygen? Kailangan mo ng pambili ng ulam for today. O, kailangan mo ng oxygen. Hindi, pangbayad mo ng bills, pangbayad mo ng kuryente. Kailangan mo marami kang ano. You need an oxygen now, lalo na kung wala kang trabaho. Tama ba? Pero if you have this instant skill, etong video editing na to, at meron kang gagamitan na AI, at alam mo kung saan i-offer yung service mo na market, ay buhay na buhay ka na. Depende kung magaling ka, kunwari, meron kang 5 o 10 na gagawan mo ng video today, na-impress sila sa'yo. Sabi mo na kaagad dun sa isa, ma'am, eto gawan ko kayo ng video 6 po. Ang bayad nito sa 6 na video, sa totoo, ang ibabayad nyo po dito 2,000. Pero pag nag-down kayo today ng 1,000, ma'am, discounted kayo ng 500. Yung sa next, yung ano, kahit ganun, nagigets nyo ba? Tuturuan ko pa kayo kung paano mag-close deal para today may instant 1,000 ka na kagad. Bakit? Kasi nakagawa ka na ng video para sa kanila, nakita na nila yung resulta, alam nila yung quality ng video na kaya mong gawin. Tapos inoffer mo lang ng ano, ma'am, ako na bahala sa 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11 mo. Yung 6 na videos na yan, sa totoo, ang babayaran mo niyan 5,000. Pero, ibibigay ko sa inyo ng ano, mag-down ka lang 1,000 ngayon, then yung 6 na video na yan, 2,000 yan lahat lang babayaran mo. Mag-down ka na ngayon mag-down ka lang sa akin ng 1,000. Eh, kailan yung 1,000? Kahit after 30 days mo na bayaran, ma'am, yung 1,000. Para may nilulook forward ka na naman na 1,000. Tama, hindi?
may oxygen ka na today na 1,000. Depende sa sipag mo, paano ka didiskarte, paano mo i-offer ang service mo. Naintindihan nyo guys? Naintindihan nyo? Kasi gusto ko talagang kumita rin kayo kahit papaano muna. Di ka pa, kunwari, hindi ka pa nakakahanap ng gig sa DM setting, hindi ka pa nakakahanap ng VA na job, hindi ka pa na-hire or something. Pero meron ka na kagad instant na skill na pwede i-offer. Make sense? Make sense, guys? Gets? Okay. Are you learning? Are you learning? Alam ko hindi tayo nagtuturo pa ngayon ng DM setting. Alam ko 'yon. Oo. Pero trust me, hindi ka techie. Oh guys, sino dito yung Google Ads students ko? Ibababa ko yung kamay muna ninyo ha. Taas na kamay yung Google Ads students ko guys. For example. O yan. 'Di ba kahit hindi ka techie, kaya mong gumawa ng video na yan? Kahit di ka techie, 100% hindi ka techie. Malalaman mo kaagad paano gawin yan. Pag gets nyo na talaga. Oo. Okay ba yon? Yes. You can learn that skill talaga. Oo. Pero, may tatrabahuin ka talaga. Easy breezy, di ba? Sabi ni Coach Amos. Pero, yun talaga. You just gonna have to learn the skill. Oo. Ito, AI nakakampi natin eh. Pasensya na kati ng ilong ko eh. Pero, that's it guys. Okay? Yun yung sa Google Ads pa rin. Now, let's talk about accountability bodies. Let's talk now about accountability bodies. Kasi would you believe me if I say, sa lahat ng diniscuss natin kanina, feeling ko ito yung pinakamabigat sa lahat na dapat meron kayo. So I don't care. You decide tonight huwag kayong aalis sa group na to, kahit matapos tayo ng hanggang 1:00, 2:00. Okay? Magfo-form na tayo ng groups kasi ngayon pag na-solve kagad natin to, then meron na tayong more than 350 people, confident na sila, meron na silang group kagad or accountability bodies. Okay ba yun sa inyo? Okay ba yun sa inyo? Hindi tayo aalis tonight, hindi tayo aalis ng hindi naghahapunan, joke lang, gutom na ako, sa totoo guys, even I'm doing this training right now, my daughter is not feeling well. Kasi ano yan eh, na ano ng pusa namin, pero yung ate niya, pinabakuna niya yung parang pangalawa o pangatlong session na. Kasi ano sabi, dahil lang sa pusa namin na nakalmot ng ganun. So nilalagnat ngayon. Tapos yung I've attended the graduation of my son kanina this afternoon kasi grade 12 siya, graduation sa STI. Sa STI Rosario yung yung sa cinema ginanap yung graduation sa STI, sa SM Cinema. Okay, yung ganun na case. Pagkatapos, syempre, my wife, 'di ba? Alam niyo naman na 'yan, 'di ba? My wife is a stroke patient, 'di ba? So, wala po kaming helper ha. Si Coach Ian lang talaga lahat. I am the padre. I feel alam ko ang feeling ngayon ng isang single dad. Pero syempre, buhay naman ng wife ko. Pero I know what it feels to be a single dad now. Kasi ako lahat yung gumagawa lahat. Kahit na busy si Coach Ian, nagtuturo sa inyo, pero I have a family din na inaasikaso ko din. Oo, yung ganun talaga. Oo. So ngayon, let's go na with accountability bodies. Ha? Let's go na with account. Pero, si Coach Ian, I have a family to take care. Pero, I have gigs to attend and I have students to take care of. Ganun. And I still have to learn during my free time. Kumbaga, hindi, kasi ganun ako. I want to learn. Hindi, kailangan talaga updated ako yung ganun na case. Ha? So, hinahanap ko lang, pinupull out ko lang dun sa accountability bodies na discussion. Kasi eto na yung gagawin natin. Tapusin na natin tong accountabilities na to. Kasi at least mas ano niyo na, mas comfortable na kayong harapin. Mapa that shiny object syndrome, yung mga challenges niyo na pagdadaanan. Maganda talaga na meron kayong kasama. You're not gonna do this alone, ha? Let me stop the presentation. Takbo na tayo dito sa isa na to. Close ko to para hindi ako malito. Pati ito. Ayan.
Okay, are you seeing the screen? Are you seeing the screen now? Hindi pa. Sumuka, oy, dugay. Sabi ko, ang tagal, ang kulit naman, ang tagal. Samuka, oy, dugay. Ganun na part. Oh, I have a message. Close natin yan. Okay. Oh, by the way, biglang, di ba yun yung nag-pop? Okay, guys. Yung mga nag-comment doon sa mga, di ba, kailangan ko ng mga community managers, for example. Kasi ako, iisa-isahin ko yun, sisipin ko. I want to know your personalities din kasi. Kasi, I'm looking for the right people. Kahit na walang bayad to, okay lang ba sa inyo? Di ba yung mga yung gustong maging volunteer para sa community natin, para sa Wave 3, para sa Wave 4, para dun sa ilalunch ko na Pinoy Beats AI. Kumbaga, yung mga Pinoy, magti-teamwork, tutulungan natin sila na ma-aware sila, ma-educate sila about AI. Kasi kung hindi, marami talagang mawawalan ng trabaho. And I'm talking millions here. Millions mawawalan ng trabaho dahil sa AI na yan. Pag di nyo pa rin gets yan na part, I'm gonna do a session about AI. Magkukwento tayo niyan. After, pwede next week kasi tapos na naman tayo ng training natin eh, di ba? Kumbaga this Saturday. I'll start discussing about AI kasi kailangan natin yon na part. Ha? Sinong excited nun about AI, Artificial Intelligence? Dapat ngayon, wag na kayong matakot, maging comfortable na kayo. Dati, bago nagsimula, eto ha, I have a friend from Butuan. Mga D ang apelido niya nila eh. Friend ko si Paul D, yung ganyan. Ano ba yun? Yung may-ari ng may Red Apple ba na restaurant dun sa Butuan, for example. Nung dati, hindi, ganito tayong Pinoy sa culture. Ano tayo lagi? Takot tayo sa change. Resistant tayo sa change. Nung inoffer sa kanila before ang Jollibee, sila ang magiging first Jollibee dun sa Butuan. That's in Mindanao, Butuan, Butuan City. Sa kanila inoffer na family yung ano, franchising ng Jollibee, hindi sila umoo. Kasi that time parang nako franchising, parang ano yan, bagong business concept kasi yung franchising dati. Pero that time, nang inoffer sa kanila yung franchise ng Jollibee is 10M. Pero magkano na ngayon yung franchise ng Jollibee? Like 15 years ago, hindi ko na alam ngayon magkano eh. Pero 10 to 15 years ago, alam ko ang franchise ng Jollibee is nasa 40M. Yun yung alam ko dati ha. Pero magkano na ngayon, o di ba? So nagsisi sila, sayang kung kinuha na nila yung franchise ng Jollibee at 10M, 'di ba? Yung ROI nila sana balik na kagad in a shorter period of time. Same thing tayong Pinoy nung dumating yung internet, parang matagal pa yan bago naka-take off yung internet, yung web 2. Kasi ang tao laging resistant sa change kapag bago, 'di ba? Pero pag gets nyo na ngayon, kahit ngayon yung AI, dapat you embrace it. Kailangan ma-excite ka na ngayon pag may mini-mention na AI. Yung meron kang ano, may nag-DM pa sa akin, Coach, kilala mo si Peng Jun? O, kilala ko si Peng Jun, may 5-day challenge yan. Actually, may recorded ako niya ng 5-day challenge niya. Ni-record ko, shinare ko din sa group ko. Yung 5-day AI challenge niya ni Peng Jun. Pati yung mga guide nila, yung mga worksheet, sinave ko yun. Binigay ko lang ng libre doon sa group ko din sa community ko. O ganun na case. So, ganun po yun Yes, si Peng Jun. So, magaling din yun si Peng Jun. Pero what I'm saying guys, kailangan, di ba yung kanina, shinare ko rin sa inyo yung sa Mind Valley na AI Summit? Tama, hindi. Nakapag-register na kayo doon? Yung AI Summit? Kasi, sabay-sabay tayo. Hindi ko alam. Kailan nga uli yung event na yon? Pero, sabay-sabay tayong a-attend doon. Di ba ang capacity lang noon 150,000 para doon sa Mind Valley na AI Summit. O di sali tayo doon. Libre naman yun eh. O July 12 pa. Pero gets nyo guys? We can join there. Magkikita-kita tayo doon. Pag nakita nyo kung pwede mag-ano sa type sa chat box, sasabihin ko, sige, sabay-sabay tayo. Pass. Matataka sila. Ba't may pass dyan? Ang dami-daming taong nagtatype ng pass, no? Sobrang organized, eh, no? Wala lang. Naisip ko lang. Parang ganun, eh. Or meron tayong keyword na gagamitin na tayo yung nag-group. Kumbaga, wala lang. Di ba? Trip lang. Oo, kumbaga, solid tong group na to, O, di ba? Yung sa Mind Valley. Actually, I have a recorded training ng Mind Valley.
yung pinakasikat nila na course. Alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano? It's manifestation. Manifestation is when you know how to bend reality. Yung parang ang opportunity ang lumalapit sa'yo, yung income ang lumalapit sa'yo. Ganun kasi ang nangyayari kay Coach Ian eh. Hindi ako masyadong naghahanap ng client. Parang parang ako pa ang mamimili ng client. Parang ganun na case. About manifestation yun ah. Kasi yung mindset nyo, kailangan yung tanggalin yun. Meron kayong limiting belief. Kaya hindi ka minsan maka-take off. Masipag ka naman. Alam mong masipag ka. Inaral mo nga yung course eh. Pero bakit nahihirapan ka pa rin kumuha ng gig or trabaho? Yung gano'n na case, alam ko it is something with the mindset. It's something to do with your manifestation din, kumbaga. O, yun yung nangyayari. Okay ba yun, guys? Let's go back now. Sorry ulit na segue ulit tayo si Coach Ian. Pero are you enjoying naman our training? Oo, nag-enjoy ba kayo sa training natin? Oo. Kahit alam kong hindi DM setting muna to masyado ha kasi hayaan nyo ibubuhos ko dun sa Saturday yung training. Kasi lang gusto ko lang muna ma-address to ngayon para sa inyo. Okay? Let's talk about accountability bodies. Ulitin natin ha. Let's talk about nag-tip sa akin ng iFern pero I'm sorry guys in ganun na case. I'm not gonna accommodate na mga ganang mga ano. Let's go with this one. Yung sa accountability bodies. Okay? Ang purpose nito una, mag-group kayo ng 4 o 5 tao. Okay? Pero i-maximize nyo na lang. 5, okay lang yun. 5 kagad kayo sa group. You're going to hold each other accountable. Magmi-meet kayo every Sunday. Sa chat lang, syempre. Hindi nyo kailangan mag-Zoom or mag-Google Meet. Pero pwede rin kung trip nyo. Pwede rin yun. Pwede kayong ang goal nyo, uy, sige, once a month tayo, mag-Zoom tayo or mag-Google Meet. Okay, libre naman yun, walang bayad. Hindi nyo nga lang mare-record. O, si Coach Ian, kaya nare-record kasi license to eh sa Google Workspace. Sa Zoom, meron din akong 1 year na account na license doon sa Zoom. Pero hanggang 100 na tao lang yun. Kaya etong Google Meet pinili ko. Kasi $21 lang babayaran ko a month. Pero 500 na yung capacity na tong training ko. Sabi ko, masulit to. Dito tayo sa practical muna, yung ganun na case. Now, 5 kayo sa isang group, babantayan nyo, aalagaan nyo yung isa't isa, you're going to nurture. Ang goal natin, ano yung goal natin? Ilan? 3 goals. Meron kang goal na small, isang medium, tsaka isang large. Ay, hindi. Small, medium, tsaka big goal. Okay ba yun sa inyo? Small, medium, tsaka big goal. Ang small goal, guys, something lang na kaya ako sinadya rin na merong small goal kasi para feeling nyo naman meron kayong na-accomplish ngayong week na to. 'Di ba? Kunwari nag-meet tayo last Sunday. Ngayon magmi-meet ulit tayo ngayong Sunday. Imposible naman dun sa 3 goals wala kang na-accomplish kahit isa. Kailangan meron, 'di ba? Pwedeng ang small goal mo, ang goal mo mag-exercise twice a week ng tagta 30 minutes. Example lang yan ha. Wala nang extra large. Sorry guys, 3 goals lang. Ma-overwhelm kayo. Magigets nyo rin. Pero yun yung small goal ha. Yung mga kunwari nga, sabi mo, kunwari, dito nagkatampuhan kayo ni mister or ni partner mo. Nagkatampuhan kayo. Ang small goal mo, i-announce mo sa group, sasabihin nyo sa chat group nyo, kasi gagawa kayo ng GC, i-announce mo, isa sa ang small goal mo, sasabihin mo, 3 days na kaming di nagpapansinan ni Mister. Ang goal ko, magbabati na kami, yung ganun na case. O, di ba? Magpapansinan na kami. Small goal yon. A medium goal, ganito. Ulit, ang small goal, pwede ring maglilinis ka ng bahay nyo. Yung ganun na case. Kunwari, meron kang 1 linggong labahan na lagi mong dinidelay, ayaw mong labahan kasi tinatamad ka. Pero ngayon, dahil in-announce mo sa group, lalabahan mo na ngayon yung mga, wala, something, di ba, ganun din minsan kapag meron kasing nagpo-push sa inyo, o di ba? Sample, o dito na tayo, medium goal tayo guys. Ito ha, medium goal to ha. Ang goal mo, pero siyempre karamihan sa inyo nagawa nyo na eh. A small goal, gumising kahit 8 a.m. O di ba? Okay din yun. Gumising kahit 8 a.m. Okay, sample. Ang medium goal, something medyo mahirap gawin,
Pero, ang medium goal kasi, tutulungan niya yung big goal mo na mangyari. Ang medium goal to sample, gusto mong kumita, ang big goal to ang big goal, gusto mong kumita ng 6 digits a month, 100,000 a month. Paano mo kakikita nun? Di kailangan marami kang clients or meron kang skill. Ngayon, nagsisimula ka pa lang kunwari, freelancer ka, bago ka pa lang, wala ka pa talagang skill. Anong gagawin ko, coach? Ipo-fold na lang ang mga labada, coach, yun yung small goal. Oo. So ngayon, ang medium goal mo, eto na ngayon. Kunwari wala ka munang skill. Gusto mong matuto ng short form video editing. Kunwari lang, yung kay Coach Ian. So, ang small goal mo ngayon, papanoorin mo yung 1 hour na training ni Coach Ian about how to create videos para maging short form video editor. Alam niyo bang naka-upload yun sa YouTube? Hindi niyo alam ano? Kasi hindi niyo siguro ini-explore yung kay Ian Bailio na channel. Meron yun. Parang 4 months ago ko pa ata in-upload yun or 2 months ago. Pwede kang gumawa ng video using Google Ads na account. Make sense? Yung ganun na case. Kaya yon medium goal ang tawag doon kasi may inaaral ka na like 1 hour or 2 hours para sa isang skill. Kasi yung skill na yan tutulong sa'yo para kumita. Malinaw hindi? Kaya medium goal yon. Ano yung big goal, coach? Ang big goal, example naman to DM setting tayo. Kasi gusto mong kumita ng 6 digit a month sa DM setting. Ang big goal, guys, kunwari, ang goal mo, everyday, magdi-DM ka ng 100. Kunwari, ang goal mo this week, 100 DMs a day for 5 days. Ibig sabihin, every single day, i-hit mo talaga yung 100 DMs a day. Kasi pag di mo na-hit yun, nag-fail ka sa big goal mo. 'Di ba? Kasi pag marami kang na-DM na contact, mas malaki yung chance mo na makapag-book ng appointments. Pwede kaya yon yung goal mo, hindi DMs. Ang goal ko this week, makapag-book ako ng 10 appointments. That's it. It doesn't matter ilan yung DMs mo, pero makapag-book ka ng 10 na appointments. Yun yung goal mo. Bakit big goal yun, coach? Bigyan ko kayo ng idea ulit Kung narinig nyo na to sa akin dati, yung sa previous training ko, let's talk about close rate. Ano yung close rate na mga nasa US or yung mga closers? Ano yung close rate nila? Ano yung close rate in percentage? Do you have an idea? 30. Actually, mataas yung 30. 20 lang talaga yung average na close rate. Pag tumungtong na ng 30, magagaling na yun sila magbenta. 30% and above na close rate. Lalo na pag 38%, 40. 20 to 30, yan yung, ito na, malinaw to Ang goal mo, makapag-book ng 10 appointments per week. Kasi in a month, 40 appointments yon. Pero, dito na lang tayo sa per week, compute natin. Kapag nakapag-book ako ng 10 in 1 week, example lang to na logic 10 in 1 week, ibig sabihin, merong dalawang maklo-close kasi 20% na close rate. Kung yung bawat product dong isa tigpa $5,000, $10,000 yun. May 5% commission ka sa 10,000, magkano commission mo? May $500 kang commission that week. Malinaw, hindi? Yun na logic O di meron ka kasi 10 ang nabook mo, 20% ang close deal. O di tapos yung product nyo, yung offer, market offer or price offer is 10, may 5% kang commission. Di meron kang $500 na commission. O di may 25,000 ka that week. Tama hindi? Kasi ang goal mo nga, big goal, kasi ang pinaka-big goal mo, mag 6 digit a month Yung ganun na case. Ulit, medium goal ulit tayo. Medium goal, kunwari, gusto mo, inaral mo sa YouTube kay Coach Ian about yung yung short form video editing, yung ganun na case. Tinuruan ko kayo doon, nanood kayo. That's a medium goal. Paano naging big goal, Coach? Ang big goal, kasi gumawa ka na ng isa o dalawang video or nag-start ka ng kumontak ng 10 sellers sa Lazada or Shopee. Nagigets nyo hindi? Nag-start ka ng kumontak sa kanila everyday. Ang goal mo kunwari everyday, ang everyday kukontak ako ng 10 sellers everyday. Kasi hundreds of thousands naman na sellers sa Lazada
kinontak mo. Kunwari, love mo is furniture. Di mga furniture ang gagawan mo ng video. Kung babae ka at mahilig ka sa dress, o di yun yung gawan mo ng video. Yun yung mga sellers na mga dress, o di gawan mo sila ng video. Nagigets nyo ba? That's why it's a big goal. Kasi yung big goal, yun yung nagbibigay sa'yo ng income. Okay ba yun? Do you like that, guys? Do you like that? Dapat ganun. Sample uli, copywriting naman tayo, pag-uusapan natin. Kasi yung copywriting, oh. So, ang ginawa mo, nanood ka ng 2 hours na video about or sa YouTube or may training kang na-discover, natuto ka ng natuto ka ng copywriting. Sunod, ano ang big goal, coach? Ang big goal is nag-post ka na sa Facebook mo, nag-start ka na mag-create ng mga content to attract people. Kasi nga, copywriter ka. Tapos, nag-start ka na rin mag-outreach, mag-reach out ka na rin, nag-offer ka na rin ng service mo. Yun ang big goal. Okay? So, ang purpose nito, dahil nga sa strategy na to, sinabi ni Coach Ian mas mapupush ka gawin. Bakit? O, kunwari, Sunday ngayon. Alam ko, Thursday ngayon Imagine Sunday today. 5 kayo sa group. So, si S2 Chona, sabi ni S2 Chona, ito ang small goal ko, guys, for next week, hi guys, ganon. Ang small goal ko, ito. Ang medium goal ko, ito. For next week. Ang big goal ko, ito. Si Loris naman, sinabi niya, okay guys, ito naman yung goal ko Small goal ko, medium, ganon. So 5 kayo na merong small, medium, and large, and then small, medium, and big goal. 'Di ba? Lahat kayo. Ang goal nyo, kung kaya nyo, meron kayong tatlo, accomplish nyo yung tatlo. Kung hindi coach, dalawa lang, di congratulations pa rin. May na-accomplish ka pa rin. Coach, small goal lang yung na-accomplish ko. Okay lang yan. I don't care. You know why? Kasi small wins adds up. Tama, hindi. Diba yun yung hashtag natin? Small wins adds up. Nakakahawa yun. Lalo na kung 5 kayo, tapos yung iba may small, medium, and large. Go large ulit, diba? May small, medium, and big goal sila. Yung isa, dahil trinabaho niya talaga, nagkaroon kagad siya ng gig. Anong nasa isip mong apat? Shicks, hindi ako papayag. Dapat next week may client na din ako. Tama, hindi. Ganun yun. O sige, ngayon na week nangyari, wala kang nagawa dyan sa tatlo. Hindi, kunwari lang talaga. Tinamad ka lang. Baka nag-away kayo ng tuta nyo. 1 week kayong di nagpansinan, wala ka sa mood. So wala kang na-accomplish this week. Ang tanong, next week, wala ka pa rin bang ma-accomplish? So every week wala kang hindi, meron. Pero guys, 'di ba? Sabi ko July na ngayon. Ang maganda nagsisimula pa lang yung July. Huwag kang papayag wala kang ma-accomplish this the next 5 to 6 months. Kailangan meron kang ma-accomplish. 'Di ba? Alam ko 'yon, lahat kayo kahit ako dumaan din diyan, yung meron kang panghihinayang sa previous year, puro ka sana dapat ginawa ko 'yon. Baka 'di ba yung puro ganun na part? Para eto wala kang regrets. Gagawin mo lang. Bare months na guys. Maganda nga bilisan niyo Bakit? Kasi magpapasko na. Babagal-bagal ka. Guys, gawin nating goal ngayong Pasko. Magpapayabangan tayo ng handa natin sa sa Noche Buena. Okay ba 'yon? Magpapayabangan tayo. Hindi, ang goal natin, you have something to put in the table dun sa Okay ba yun sa inyo? Okay ba yun, guys? Would you like that? Hindi, Christmas tayo. Mag-goal tayo ng Christmas. Kailangan bongga yung Christmas this year. Okay? Pero kailangan, you're gonna have to do something now. Dapat ngayon pa lang, you have to do something now. Okay? Dahil meron kang study buddies or accountability buddies, mas mabilis kang makakita ng gig or job. Ano pa? You're gonna mapipilitan ka. Bakit? Siguro kapal ng apog mo, no? O yung, kung di ka nahihiya every week, wala kang na-accomplish. Hindi. Kailangan, ako December guy ako, December ang birthday ko. Pero, ito pero, hindi, mamaya, Tere, gagawa tayo niyan, ha? Gagawa tayo. Walang uuwi ngayong gabi na walang accountability group. Gagawin natin yan. Tatapusin na natin yan ngayon. Okay. Ulitin ko mas mapupush ka kapag
meron kang accountability buddies. Okay? Mas mapupush ka kung meron kang accountability buddies. Okay? Tapos, mas mabilis ka mag-execute. Basta, magigets nyo guys, kapag ginagawa nyo na siya, mas ma-appreciate nyo po siya. Okay? Tapos, kapag lobat yung isa, di ba i-motivate din natin yung mga kasama natin. Guys, sorry ha, hindi ako makakapag-ano ng goal. Hindi, sasabihin mo, hindi, kaya mo yan. Yung ganun na case. May pag pinagdadaanan ka, kwento mo sa amin. Di ba ang sarap din na meron kang parang barkada? Yung may makakwentuhan ka. Kaya naintindihan ko yung iba yung sabi, oy mga, ato, ano gusto ko mga taga-Bisaya lang, mga ganun din na case. O magrupo-grupo kayo, kumbaga yung sa part na yon. Pero, yung iba naman nakita ko sa mga post nyo lang to gusto nila puro Bisaya din para nagkakaintindihan. Meron ding, gusto ko, sino pang kailangan ng buddies dito? Pero kailangan namin sa group isang may experience, at least isa may experience din, isa beginner, ganun na case. Nagigets nyo ba? O gusto din nila yon para merong input galing sa ano. Or gusto namin yung mga kasama namin may background na rin ng freelancing. Yung iba okay lang wala. Pero gusto rin namin na may experience sa freelancing. Gets nyo ba? Depende sa how do you want to do your group yung mga ganun na case din. Pero hindi kasi totoo din 'yan eh. Narinig niyo na ba 'to na saying? Narinig niyo na ba 'to na saying? Your income is the average income of the 5 people around you. Ulitin ko ang income mo nakadepende sa taong nakapalibot sa iyo. For example, kaya ang technique sa totoo, dapat surround yourself with 5 people na kung pwede, syempre mas mataas ang level sa iyo. Yung mas magaling sa iyo. Example, kung ang barka, ako, kunwari lang to ang sweldo ko, 20K a month. Example lang ito Ngayon, I've surrounded myself with people na yung isa kumikita ng 1 million a month. Yung isa 100,000 a month. Yung isa 500,000 a month. Yung isa 80,000 a month. Ganon. Ako lang yung pinakamaliit 20,000. Alam niyo mangyayari? Makukuha ko yung best practices nila, yung style nila, whether I like it or not, ma-apply ko, mag increase din yung income ko kasi mahahawa ako sa kanila yung mga magagaling din. Make sense? Pero, we can all start from scratch. Yung ganun na case, di ba yung sa mga accountability bodies, we can start from scratch. Pero, basta ang importante, mag-i-step up kayo lahat. Hindi kailangang successful kayong 5. You can start equal footing. Pero promise guys, meron at merong hahatak sa inyo. Maganda nga yan eh. Maganda rin kung sa group nyo merong leader material. Yung kaya ding magdala ng group. Mas advantage din yon. Okay ba yun sa inyo? Meron dapat may isa or dalawa na willing mag-step up sa group nyo din. Yung para magpupush, magre-remind sa lahat. Okay? Pero do you like this guys? Do you like the accountability buddies? Okay ba yun sa inyo? Pero may request lang ako sa inyo. Naka-form na kayo ng 5 group. Ito na, 5 kayo sa isang group. 5 kayo maximum. Number 1, gawa kayo ng GC. Hindi ko alam anong gusto mong pangalan ng GC nyo. Parang amazing ganto or something na uplifting o positive na pangalan ng group nyo. Pwede ba yon? O di pwedeng The Titans, mga ganun na case, The Conquerors, bahala kayo. Mag-isip kayo ng magandang pangalan ng group nyo. Okay? Kung meron na kayong GC, gawa nyo ng pangalan. Something na it represents your group. O di ba? The Fighters, The Aja, babae kayo, The Aja. Example lang naman yan. Ha? O. So, gets nyo na. Nag-form na kayo 5 kayo sa group nyo. Yun na yung gagawin natin. 5 kayo sa group nyo. At meron na kayong GC. Anong gagawin nyo sa GC? Anong gagawin sa GC? Walang ya. The Children of Thanos talaga no? Si Thanos, di ba? Oo. Tapos yung bawat isa may pangalan, o di ba? May color, yung parang sa rings ni Thanos no. Example. O mayroon daw group na Diwata. Gagawa sila ng Diwata. O Oo. Oh, tapos kay Mon positive positive positive. Oh, di ba? Okay, guys, eto na Nag-form kayo ng group, may pangalan na yung group nyo, pero get to know each other. Okay lang ba yun sa inyo? Kilalanin nyo muna yung isa't isa.
Sample, sasabihin mo sila, si Pablo Kogal. Sasabihin kunwari ni Pablo, sa example, "Hey guys, ako nga pala si Pablo, you can call me Paul." 'Di ba? Kasi Pablo eh. "Guys, ako si Pablo, you can call me Paul. I'm from Switzerland right now, pero taga Cavite talaga ako or taga Bohol ako." Example lang 'yan yung ganun na case. Ito ngayon yung kwento ng buhay ko. Gayon, 10 years na ako dito, pero OFW pa rin. Pero gusto ko na talagang umuwi sa Philippines. Nakikita nyo ba guys? Get to know each other. Okay? Kamustahan, hindi lang parang accountability bodies lang talaga. Magiging magkabarkada na kayo niyan eh. So, aalagaan yung isa't isa. Ang purpose ko nitong accountability bodies guys, nandyan man si Coach Ian, mawala man yung Pass Academy, mawala man yung kahit anong tuloy kayo kahit anong mangyari. You're going to hold yourself accountable. Okay ba yun sa inyo? Ituloy nyo. Kasi iba ang magagawa niyan pag may accountability bodies kayo. Okay? Ituloy nyo. Pag merong nagsabi, kunwari gusto na niyang mag-quit, i-motivate nyo eh. Huy, wag kang mag-quit ha, kaya mo yan." Yung ganun na case. Yung ganun na case. So, yun na muna. Gets nyo na guys? Yung sa accountability bodies? Okay na tayo doon? Goods na tayo? Kasi for now, we're gonna start doing the groups na. Okay. 340 kayong nandito ngayon. Okay? Ito na gagawin natin ha. Titingnan ko muna yung lahat ng mga magtataas ng kamay. Binaba ko muna kamay nyo lahat. Ulitin ko, binaba ko muna lahat ng kamay nyo. Okay, next. Raise your hands now kung wala pa kayong groups. Okay, yan na yung mga walang groups. Okay, may babanggitin na akong 5 pangalan. The rest, ibaba nyo kamay nyo ha. Uulitin ko. May babanggitin akong 5 pangalan. Pag hindi ko nabanggit yung pangalan nyo, ibaba nyo yung kamay nyo. Gets? Okay. Yung 5 to just stay where you are. Babanggitin ko na yung name Base lang to sa nakikita ko sa screen ko. Si Geraldine Legaspi, Joy Balientos, Alan Mansueto, Mary Ann Rangis or Rangis, tsaka si Jesky Lasarte. So the rest, baba nyo na yung kamay nyo. Ulitin ko, baba nyo na yung kamay nyo. Yung hindi ko tinawag, ibaba nyo na ngayon yung kamay nyo. Okay ba? Baba nyo na. Can you? Baba nyo na yung kamay nyo. Inaantay ko. So ulitin ko Uy, sige. Hindi pa rin nababa nung iba yung kamay nila. Can you do i-hands down niyo na yung mga yung hindi ko nabanggit, baba na muna po yung kamay. Wag muna makulit Galing no. Baba niyo na yung kamay. Yung hindi ko tinawag kanina, oo. Kasi tatapusin natin to. Okay. Tapos guys, sige, sige. Sino nga uli yun? Hindi ko na-memorize tuloy. Ulitin ko kaso eto na ngayon yung nandito sa akin eh. Four girls and one boys. Tama yung kay Alan Mansueto. Do you remember kung sino yung mga taong yun? Hindi. Alam ko na. Biglang may naisip na ako na solution. Wait lang Naisip ko na yung solution na gagawin natin. Ulitin natin. Let's start from scratch. Naisip ko na yung solution. Eto. I-screenshot ko dito. Okay. Alam ko na gagawin ko. Ulitin natin Start from scratch tayo. Ito na yung babanggitin ko. Etong in-screenshot ko at ipapakita ko sa inyo, ito yung magkakagrupo. Ito yung unang ay pastilan Lord. Ang kulit ko no. Sandali i-screenshot ko. Ito muna erase muna natin yung kanina. Ito lang muna ngayon yung iaano natin na screenshot. Okay. Tingnan nyo itong nakikita nyo sa harapan ko.
Are you seeing this? Are you seeing this? Nakikita nyo ba? Alam ko na tama na to. Ito na yung pinaka-effective na process. Okay. Kita nyo hindi? Ito na yung unang group Okay, si Mary Ann Rangis, Jesky Lasarte, Jerome, si Geraldine Legaspi, then si Ordanza Daniela May. Malinaw? Ngayon, doon sa chat box, dito sa chat box, Mary Ann Rangis, can you type there kung ano yung pangalan mo sa Facebook? Si Jesky Lasarte, i-type mo nga kung ano yung pangalan mo sa Facebook. Si Jerome din, anong pangalan mo sa Facebook? Dito na sa chat box ngayon, i-type nyo na. Tapos si Geraldine Legaspi, tsaka si Daniela May Ordanza. Ayan. Kung kaya niyong ibigay, o sige, wag muna kayong maglagay ng ano sa chat box Etong 5 lang muna ang kailangan kong mag-type sa chat box. Si Mary Ann Rangis, si Jesky Lazarte, Jerome, Geraldine, tsaka si Ordanza Daniela. Okay? O, ayan. O guys, pwede ba i-add nyo na ngayon? Kasi may screenshot na ako na ito screenshot number 1 to. Pwede ko tong i-post din dun sa group pero meron na akong screenshot number 1. Okay. If ever, pero ito yung group natin papakita ko na yung magkaka-group Isisend ko yan dun din sa, pero kung kaya nyo na ngayong isa sa inyo yung mag-ano dyan, ayan i-add nyo na yung, basta ito ito yung group na yan. Si Mary Ann Rangis. Malinaw na? Goods na tayo. Sige. Babaan nyo na yung kamay lahat. Bababa ko na lahat Yan na yung magkaka-group. O, ito yung group 1 Bababa ko na. Tapos na kayo guys. May group na kayo. The rest, taas uli ng kamay. Yung wala pang group. Kasi i-group ko na naman na kayo. Okay. I'm gonna do a screenshot now Another screenshot to 5 uli. Para ganun ang gagawin natin. Okay. This is group number 2 guys. Are you seeing this? Nakita niyo na? Si Sheena May Dumalagan, si Joy Baliantos, si Doris Bayugo, kala Doris Bigornia, si Leilani, then si Maxine. Wag na kayo mag-chat dyan, wag na kayo mag-chat. What I want to see now is si Sheena May, si Joy Baliantos, si Doris, si Leilani at Maxine. Kayo muna mag-type dyan. Kayo lang muna Sheena Marie, can you type there? Ano yung pangalan mo sa Facebook? Si Joy Baliantos is Eileen Joy daw. Ayan. Si Doris Bayugo, type niyo na yung pangalan mo. Si Leilani, anong pangalan mo, Lay? Apelido mo, Lani? Hindi, joke lang. Si Leilani, ayan. Tapos si Maxine, G. Okay, guys. Ako, if I were you, screenshot nyo yan kasi kayong 5 ang magkakaano. Ayan yung mga pangalan na yan ngayon. Can you do it? Si Sheena nag-type na ng pangalan. Si Joy Baliantos nag-type na. Si Doris o si Maxine. Oh, si Maxine is Charmaine pala yan. O, si Doris Bay. O, di ba? Okay. I-screenshot niyo yan, guys. Alam ko na. May naisip na naman ako. Uurong ko to. Wait lang Wait lang. Pag sa... wag muna mag-type po yung iba po. Wag po muna. Ang hinahanap ko lang muna etong 5. Wag muna kayo mag-type Okay, kasi I just want those people muna na magiging magkasama sa group. Okay. Pagsasamahin ko to sila ito yung screenshot ng chat nyo naman. Iaano ko yan, isesend ko din yan. Basta ito kasama ko, ganyan na case. Okay ba yan sa inyo? Do you like that? In case ba hindi kayo magkakitaan, igaganyan ko yan yung pangalan nyo. Okay? Okay na, meron na tayong group 2. Baba naman yung kamay nyo ng lahat. Ibababa ko lahat ng kamay nyo. Sino yung walang group ngayon? Raise your hands. Yung walang group. Puro ganun yung gagawin ko ngayon na process Huwag kayong mag-type, huwag po kayong mag-type ng ako po. Hindi niyo na kailangan kasi magtaas lang kayo ng kamay. Kasi makikita po ni Coach Ian yan, yung mga walang groups. Ha? Okay lang ba yun sa inyo? Okay. I have this guys now. Meron na akong 5 ulit. Sino to? Huwag kayong mag-type sa chat box. Oh, magkaka-teammate si
Pamela, si Pamela Flores, si JD, si Jazel Ramos, Wilfredo na pilot, then si Lorna. Tapos sa chat box, huwag kayong mag-type. Ito lang 5 na nandito. Yan yung mag-type ng pangalan nyo doon sa Facebook. Anong pangalan ang gamit nyo sa Facebook? So ayan na, lumabas na si Jazel Ramos o si Pamela. So si Pamela is Alian o ganyan na part. Sige, next. Sino? Si Wilfredo. Anong pangalan mo? Ayun na, okay na. I-screenshot ko to ha. Ipo-post din natin yung magkaka-group. O sinosolve na natin ngayon yung problema ng mga walang groups. So yan yung groups nyo ha. Oo, basta iaano na lang natin to dun sa ano ipo-post na lang natin. Pero kung kaya nyo ngayon pa lang, alam niyo na kung sino yung kasama nyo, mas maganda. Pero yan na yung magkaka-groups ha. Make sure guys, member kayo ng Wave 3. Uulitin ko, dapat member kayo ng Wave 3. Kasi kung hindi, hindi nyo talaga makikita yung isa't isa. Baka yung isa nasa Wave 3, yung apat nasa Wave 4. Hindi, dapat Wave 3 lang to. Pang Wave 3 lang to guys. Malinaw? So meron na tayo ngayong 3 groups, 15 na tao out of the 300. So we have many more to go. And that's okay. I don't care. Tatapusin natin to para meron na kayong groups. Hindi na kayo nangangapa. O guys, sandali. May request na ako sa inyo. So this time, ulitin ko this time, kapag meron na kayong groups, number 1, kapag in-optimize nyo na yung profile nyo, wag na kayo magdi-DM kay Coach Ian. Coach, tingnan nyo nga yung profile ko kung maganda na ba. Hindi. Kayo na, as a group members, mag-check. Okay? Number 2, may nakita kayong merong nag-offer sa inyo ng ganun. Tanongin niyo yung mga kasama nyo. Sa tingin nyo ba scam to? Kayo na ang magtutulungan, guys. Malinaw, hindi. Para natututo kayong support group nga kayo eh. Okay ba yun sa inyo? Ito pa maganda. Na, muntik kong makalimutan din. Merong post si Pam. Si Pamela, may example lang to ha. Meron siyang post. Kasi nagbi-build siya ng reputation eh. Siyempre, si JD, eto si Jassel, si Wilfredo, tsaka si Lorna, magla-like din sa post ni Pam. Alam mo kung bakit? Pag sinilip kasi ng prospect or client, ay walang nag-like sa kanya, siguro wala tong friends. Pero pag merong nagla-like lagi, ito legit tong taong to kasi may nagla-like din sa post niya. Make sense, guys? Does it make sense? Nagigets nyo ba? Magsusuportahan talaga kayo. Next time, i-discuss ko yung ganyang klaseng support na gagawin nyo, guys. Okay? So, done na tayo dito. Let's go naman with the next group. Baba nyo na yung kamay nyo, mga sasabihin ko sana, baba nyo yung kamay nyo, mga anak. Okay. Huwag na kayo magko-comment sa chat box, ha? Ulit, binaba ko lang ulit yung kamay nyo. Okay, taas nyo na ulit. Huwag na kayong basta 5. 5 lang, no? 1, 2, 3, 4. Okay, meron na tayong 5. Okay, here's the other 5. Take a look at this. Kita nyo na? Kita nyo na? Si Jerly May de la Cruz, si Jolina, si Lane Santos, si Anthony Remolio, Alan Mansueto. Wag na muna yung we need one more body Mamaya na muna tayo dito. Sige. I'll address that later, yung we need one more body. Pero for now, baba na kayo, baba nyo na lahat ng kamay nyo. Meron na tayong 5. Okay? So, type nyo na ngayon, Jerly, sila Jolina. Wag sabing mag-chat sa kulit Ayan na, lumabas na yung mga names O guys. Si Alan Mansueto, pangalan niya is Alan Sigur Honce Mansueto. Gay, Jolina, type mo na yung pangalan mong ginagamit sa Facebook. FB name nyo lang lagi guys Wag yung ibang pangalan. I'm not asking for your full name. I'm asking for your FB name. Okay. Ayan Sige. Who else? Tapos na yung iba. Sino pa yung kasama nyo? Meron ng si Jerly. Hindi ko alam si Jerly. Anong pangalan mo, Jerly, sa FB? Ayun, nahihirapan. Alam ko yung iba dito, mahihirapan anong pangalan nila. Bakit? Ang gamit nila Arabian or Korean na pangalan. Pupunta pa sila sa Facebook, ikakopy nila. Okay? Merong ganon. O yan si Jerly. Okay. I-screenshot ko na ngayon to kayo na group. From Alan Mansueto hanggang kay Jerly. Ayan.
So, okay na kayong 5. Okay ba yun sa inyo, guys? Hayaan nyo lang munang maliit yan. Goods na kayo. Ha? Binabay group ko na kayo, ha? O sige, goods na. Okay, baba na yung kamay. O sige, eto na. Taas na. Binaba ko na uli yung kamay nyo, ha? Okay, taas na uli. Ayan. Tapos ano, yung mga meron ng group, pwede na nga rin kayong mag-ano eh. Tawag dito. Ay, hindi. Sige lang. O, meron na. Ito na. Meron na akong na-screenshot. Kita nyo ba? Si Louie Bueno. So, wag na kayong magta-type sa chat box, guys, ha? Sabi ko, magta-type sa chat box yung mga tinawag ko lang. Okay. Okay lang yung permission to leave. Okay lang, Lloyda. Salamat. Okay. Si Louie Bueno, si Camille Plasencia, si Maria Gemma Pascual, si Randall Ramos, and si Michael Jordan. Type nyo yung FB name na gamit nyo. Sige, meron na tayong Randall, meron na tayong Michael Jordan, si Louie Bueno. We still need 2 more, si Maria Gemma and Camille. Okay, and Camille, where are you? Okay, si Camille, where are you, Camille? Is it the same name you're using? Wala na ba siya? Ayun, ayun na. Eto na ha, may screenshot na ako. Oh guys, goods na kayo ha. That's your group. Okay? Ipopost na lang natin tong sa FB ha. Okay, let's go now. Baba nyo na yung kamay nyo lahat ha. Baba na yung lahat ng kamay. Let's go now with the next group. Ibababa ko muna uli ah. Okay, meron na tayong group. Okay, here's your group guys. Tapusin natin to tonight. Si J. Smart Revilla, type nyo na yung pangalan nyo dyan. Si Donna Marie De Leon, si Lea Salpura, si Maricel. Ano to, S? Apelido nito? Si Maricel S? Si Bunchy Bunch. Okay. Type your name guys. FB name nyo ha. Okay, okay lang JD ah. O guys, ulitin ko. If you want to leave the meeting right now, okay lang ha. Kasi puro groupings na lang yung gagawin natin. Let me stop the recording nga pala, sorry. Kasi hindi na to nila kailangang mapanood eh. Oh, let me stop the recording.